Magandang araw po, President Gu. President Gu, tungkol sa babae 10 taon na ang nakakalipas, nahanap na po namin siya. Puntahan mo siya. Siya lang. Ang tanging karapat-dapat na maging asawa ni Gu Feiken. Pero 10 taon ang tanda niya sa inyo, at may asawa na siya, at ang asawa niya pa ang taong bibigyan niyo ng puhunan. Gusto niyo pa rin po bang tuloy pa rin? Bakit kaya ang batang lalaki na iyon ay hindi lumalapit at nakikipaglaro sa atin? May sakit sa isip ang batang iyon. Takot silang baka manakit siya ng iba. Ano naman kung mayaman siya? Ano naman kung matalino siya? Dito pa rin naman ang bagsak niya sa mental hospital. Gusto mo bang makipaglaro kay sister? Tara. Pupuntahan ko siya. Happy birthday, Ashe. Salamat sa inyong lahat. Hindi biro ang pinagdaanan ni Aje. Noon ay naka-wheelchair lang siya dahil sa aksidente. Pero mabuti at maayos na siya ngayon. Sa loob lang ng 2 taon, nakuha na niya ang investment mula sa Feilong Yu Group. Ang tagumpay ko ngayon ay dahil sa tulong ninyong lahat. Higit sa lahat, ay dahil sa aking ni Anyan. Chunian, naiinggit talaga ako sa iyo. Sabi ng ibang tao sa labas na hindi ka bagay kay Aje dahil pilay ka, pero hindi ka pinabayaan ni Azhe. Panahon na siguro para sabihin kay Hubby na hindi na talaga ako pilay. Hubby, ang totoo niyan. Sister Chunian, dahil sa kalagayan mo, hindi ka pwedeng uminom ng red wine. Ito ay inutos ni Azhe, isang juice na sadyang para sa iyo. Inumin mo muna iyan. Dahil kami ni Azhe ay may kailangang ayusin at irehistro saglit. Sige, asikasuhin niyo na ang dapat niyo gawin. Ipagpatuloy nyo lang ang kasiyahan. Anong nangyari sa binti niya? President Gu, kakacheck ko lang ng balita. Si Zhong Ruiche ay may ugnayan sa labas kasama ang kanyang secretary. Ngayon, sabay silang pumunta sa silid pahingahan. Hindi natin alam kung anong kalokohan ang ginagawa nila at pagtatraidor kay Miss Song. Magkakilala ba tayo? Nagkakilala na ba tayo? Oo. Pero wala po akong maalala tungkol sa inyo. Kung ganoon, muling magpakilala tayo sa isa't isa. Ako si Gu Feiken, ang investor ng asawa mo. Pasensya na, dadaling kita sa lounge para makapag-ayos ka. Huwag na po. Hanggang dito na lang po kayo, President Gu. Huwag mong sabihing may nararamdaman ka pa rin sa lalaking baldado na iyon. Paano namang mangyayari iyon? Siya ay isa lamang kasangkapan sa aking mga plano. Dahil sa kanya, iisipin ng lahat ng tao na isa akong responsableng asawa. Kung hindi, paano ko makukuha ang puhunan mula sa Long Yu Group? Anong ginagawa mo? Mas mabuting mabuhay ng nahihirapan kaysa mawala na lang. Kapag tumuloy ang bisa ng gamot na iyan, malamang ay lilinisin ang tiyan mo, doble ang magiging hirap mo. Anong alam mo? Sirang-sira na ang mga binti ko? Paano pa ako magpapakasal? Paano pa ako magtatrabaho? At paano pa ako mamumuhay? Tingnan mo, pati binti ko ay sira na rin. Gusto mo bang subukan nating dalawa na magsikap na mabuhay ng magkasama? Paano ko pa makukuha ang puhunan mula sa Long Yu Group? Nakuha mo na ang puhunan, hindi mo na siya kailangan. Makipagdiborsyo ka na, sumama ka na sa akin, hindi ka niya nararapat para sa iyo. Hindi pwede. Sa totoo lang ay may pagtingin pa ako. Kay Chunyan. Kung may pagtingin ka pa, huwag mo akong hawakan. Sige na, magpakabait ka naman.
Ang Long Yu Group ay nagpapahalaga sa katatagan ng pamilya ng pinagbibigyan nila ng puhunan. Maghintay ka hanggang maging matatag ang karera ko. Pagkatapos ay ikaw na ang magiging Mrs. Zhong ko. Hindi ba mas maganda iyon? Ayos iyan. Si Song Chunyan ang nagtanim, ako ang umani. Magaling talaga ang plano mo. Sino ang nariyan sa labas? President Gu, kayo pala iyan. Tungkol po doon, party ko ngayon para sa kaarawan ko. Gusto niyo po bang sumama? Aze, masama ang pakiramdam ko. Maaari mo ba akong ihatid sa kwarto para makapagpahinga? Bakit ba ang tigas ng ulo mo? Narito ang mga kaibigan ko. Hindi ko sila maiwan. Hayaon mo na. Bumalik ka ng mag-isa. Azhe, ako na ang maghahatid kay Chunian doon. Ang pilay na asawang ito, pagdating kay Azhe, ay isa talagang pabigat. Kung hindi mabuti ang pakiramdam, huwag nang pilitin. Bumalik ka na. Chunian, tara na. O, kumuha ka ng maraming video at litrato. Uy, magandang babae. Pasayahin mo naman ako. Bitawan mo ako. Bitawan mo ako. Tumigil ka! Sino ka ba? Kamusta ka? Ihahatid kita sa ospital? Ikaw? Ang mga binti mo. Hindi. Hindi ako ganoon noon pa man. Song Chunyan, sa wakas ay sumagot ka rin sa telepono. Nasaan ka ba? Nandito lang ako sa tabi. Bakit ikaw? Akala ko ang asawa ko ang kasama ko kagabi. Akala ko ay nagkagusto ka lang sa hitsura ko. Hindi ko inaasahang ginawa mo lang akong kapalit niya. Bakit? Ganyan ka rin ba ka-sweet sa kanya? Huwag mo nang ituloy. Hindi ko sinasadya. Babawi ako sa iyo. Hindi ko kailangan ng pera. Sinadya mo ang lahat, pati na ang iparinig sa akin ang mga iyon. Bakit mo ginawa iyon? Para ba hindi siya mag-invest ng pera? Oo. Sinadya ko talagang iparinig iyon sa iyo. Pero wala akong kinalaman sa pagpapainom sa iyo ng kung ano. Sister, hindi ko magagawang saktan ka. Wala akong pakialam kung ano ang layunin mo. Umalis ka na ngayon din, ayokong makita ka ni Aze. Hindi ba mas mabuti kung makita niya? Kung hindi ka aalis, ako ang aalis. Aalis na ako? Magpahinga ka ng mabuti. Aja. Magsalita ka. Sino ang kasama mo kagabi? Kagabi, may nagpainom sa akin ng kung ano. Gusto ko sanang ihatid mo ako pa uwi. Pero, hindi mo ako sinamahan. Patawad ni Anyan. Hindi kita nagawang protektahan? Pasensya na. Maglinis ka na ng sarili mo? Hindi naman kita pandidirian.
Aze, may nararamdaman ka pa ba para sa akin? Laging nag-overtime si Aje kamakailan, pagdadalhan ko siya ng sabaw para lumakas ang katawan niya. Chunyan? Bakit ka nandito? Aje, ang sekretarya mo, pinainom niya ako ng kung ano. Linasing mo ba si Chunyan? Chunian, mabuti naman ang intention ko. Gusto ko lang mapalapit ka kay Azhe. Alam ko na sa loob ng maraming taon, dahil sa kalagayan mo, ayaw kang hawakan ni Azhe. Kaya naman, gusto lang kitang tulungan. Ganoon pala iyon. Nagkamali ako ng hinala sa iyo. Naniwala ka naman agad sa kanya. Kung talagang para sa ikabubuti ko ang ginawa niya, bakit ibang lalaki ang pumasok sa kwarto ko? Tumahimik ka. May gana ka pang banggitin ang bagay na iyan. Chunian, kanino galing ang video na iyan? Investigasyon mo ba ako? O baka naman, pati si Azhe ay iniimbestigahan mo? Sinisiyasat mo ba ako? Hindi, wala po akong ginagawang ganoon. Ayaw mo pang umamin? Tingnan mo nga ang sarili mo. Masyado kang selosa at mapaghinala, wala na yung masiyahing pagkatao mo dati. Nagpunta ka pa talaga rito sa opisina para lang gawan ako ng eksena? Gusto mo bang mapahiya ako sa harap ng buong kumpanya? Hindi po ganoon. Balak ko lang talagang dalhan ka ng sabaw. Naisip ko po kasi, napapagod ka na sa pag-overtime nitong mga nakaraang araw, kaya dinalhan kita ng sabaw para lumakas ka. Iwan mo na lang ang sabaw diyan. Iingumin ko iyan. Umuwi ka na muna. Uuwi ako para maghapunan at doon tayo mag-usap ng maayos. President Gu, kung naaawa po kayo sa kanya, pumunta na lang kayo roon para samahan siya. Siguradong ayaw niyang makita ako. Ang dating sarili ko. Aze, para sa iyo, tiniis kong maupo sa wheelchair ng maraming taon. Kung nalaman mo lang na hindi naman talaga ako pilay, marahil ay hindi mo ako inayawan. Chunian. Chunian. Gising ka na. Anong ginagawa mo rito? Nahimatay ka, kaya dinala kita rito. Miss Song, congratulations po. Buntis po kayo. Maayos naman ang kalagayan ng bata. Nahimatay lang kayo dahil sa sobrang pag-aalala at labis na pagkapagod. Sir, alagaan niyo pong mabuti ang asawa ninyo. Saan ka pupunta? Ihahatid na kita. Huwag na po, babayaran ko lang ang gastusin sa ospital. Nabayaran ko na iyon. Kung ganoon, isesend ko na lang ang bayad sa iyo. Mukhang wala nang laman ang card na ito. Gagamit ako ng ibang card para bayaran ka. Kung talagang gusto mong magbayad, sabihan mo ang asawa mong isend na lang ang pera sa akin. Kahit $1,000 ay hindi niya maibigay. Iyan ba ang asawa mo? Siguro. Hindi pa niya nakikita ang mensahe ko. Kapag nakita na niya ito, siguradong sasagutin niya ako. Maghintay ka lang. Sumama ka sa akin. Maayos lang ako. Hindi ko na kailangang mag-wheelchair. Nandito na tayo. Bakit mo ako dinala rito? Ang Song Chunya na ito, hindi ko alam kung saan ginagastos ang pera. Naubusan na naman, ang kapal pa ng mukhang humingi sa akin. Kung hindi mo siya bibigyan ng pera,
Sa akin mo ba ibibigay? Siyempre, kanino ko pa ba ito ibibigay kundi sa iyo? Ibigay sa kanya ang full package na beauty treatment, yung pang-isang buong taon. Sige po. Aze, inihanda ko na ang divorce papers. Pagkatapos mang makuha ang puhunan, hiwalayan mo na siya. Kasunduan sa paghihiwalay. Chunyan, mali ang naririnig mo. Hindi iyan totoo. Handa kang gumastos para sa pagpapaganda ni Zheng Xinxin, pero ayaw mong magbayad para sa pagpapacheck up ko. Kaya naman, matagal mo na talagang gustong makipaghiwalay sa akin, di ba? Hindi. Isasama ko si Singsin sa gaganaping investment meeting bukas. Kaya ko lang siya dinala rito para sa pagpapaganda niya. Masama ba ang pakiramdam mo? May sakit ka ba talaga? Wala iyon. Simpleng check-up lang. Hindi ba dapat kasama ang partner sa investment meeting? Bakit siya ang isasama mo? Kasi ang alam ko, hindi mo gusto ang mga mataong lugar, di ba? Kapag nagpunta ka sa ganoong okasyon, tiyak na huhusgahan ka ng mga tao, hindi ba? Kaya naman isasama ko na lang si Sinshin. Adje. May magic show doon. Punta tayo at panoorin natin. Ayoko. Hindi ko gusto ang maingay at maraming tao. Ang hindi mahilig sa ganoong lugar ay walang iba kundi ikaw. Ibigay mo na sa akin ang divorce papers. Pipirmahan ko. Hindi pwede, paakyat pa lang ang karir ko, hindi tayo pwedeng maghiwalay. At saka, dahil sa kapansanan mo, mahihirapan ka na uling makahanap ng mapapangasawa kapag naghiwalay tayo, di ba? Kapansanan? Para sa iyo? Wala na ba akong kwenta? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Tama na, huwag ka nang magsalita. Ayoko nang makinig pa. Tamang-tama ito. Dahil sa dokumentong ito, siguradong makikipaghiwalay na si Adje. Bakit mo ako dinala rito? Ito ba ay dahil gusto mong pagtawanan ako? Ayaw kong makita kang niloloko. Ito ang paanyaya para sa pagtitipon ng mga mamumuhunan. Gusto mo mang ipakita kung sino ang tunay na nagmamay-ari o tapusin na ang lahat, tutulungan kita. Salamat. Magpapadala ako ng tauhan para ibigay ang iyong damit. Sa araw na iyon, tandaan mong huwag nang magpanggap na pilay. Magluto ka na lang ng hapunan sa bahay? Huwag mo na akong hintayin. Balita ko pilay ang asawa ni President Jong. Maayos na ba siya ngayon? Oo nga. Hindi ko akalaing napakaganda pala ng asawa ni President Jong. Paumanhin? Nagkakamali kayo? Hindi maganda ang pakiramdam ng asawa ko. Ilang beses ko nang sinubukang makipag-ayos kay President Gu na ilipat ang petsa pero hindi maaari, kaya isinama ko na lang ang sekretarya ko. Talagang mahal ni President Jong ang kanyang asawa. Para lang alagaan ang asawa niya, nagawa pa niyang hilingin kay President Gu na ilipat ang petsa. Si Aze, ang asawa mo, hindi ba nandito lang siya? President Jong, hindi ba sabi mo may sakit ang asawa mo? Hindi ba sinabi ko sa iyong manatili ka lang sa bahay? Bakit ka nandito? Ang meeting na ito para sa investment ay dapat namang dinaluhan kasama ang asawa. Bakit hindi ako pwedeng sumama? Mukhang kinakahiya niya ang kaisa-isang asawa niya. Kaya naman pala, si President Jong sa harap ng ibang tao ay laging nagpapanggap na mapagmahal na asawa. Hindi ko akalain na mahilig din pala siya sa bago at itatapon ang luma. Ano bang alam nyo? Hindi siya iniwan ni Azhe. Si Song Chunyan ang unang nagtaksil. Ang hindi pakikipagdiborsyo ni Adje sa kanya ay tanda na ng kanyang sobrang kabutihan. Ang dinadala ng babaeng ito ay hindi kay Azhe. Kaya naman pala si President Jong ay niloloko lang ng pilay niyang asawa. Malaking balita ito. May lakas ka ng loob na ipahiya ako sa harap ng maraming tao. Nagawa mo akong saktan? Sige,
Sa wakas ay hindi ka na nagpapanggap. Song Chunyan, naisip ko ang lahat ng taon na nag-asikaso ka sa bahay, naglaba at nagluto. Balak ko sanang bigyan ka ng konting dignidad at hiwalayan ka pagkatapos ng investment meeting. Pero dahil ipinahiya mo ako, hindi na ako kailangang maging mabait. Shin ang divorce papers. Ito na po. Maging saksi kayong lahat. Si Song Chunyan ang unang nagtaksil, hindi ako ang nagtatapon sa asawa ko. Pirmahan mo na ito. Ngayong hiwalay na tayo, ikaw na pilay ka? Hindi mo na kailangang manatili rito? Umalis ka na. Uy. Nandito ka na rin lang. Huwag ka munang magmadaling umalis. Magsisimula na ang sayawan. Hindi ka ba sasayaw? Ay oo nga pala. Isa ka palang pilay. Hindi ka makakasayaw. Narito na si President Gu. Maaari mo ba akong pagbigyan sa isang sayaw? President Gu, tingnan mong mabuti. Isa lang siyang pilay. Ang waltz ay ang hari ng mga sayaw. Dahil ito ang kauna-unahang sayaw na pwede mong makasama ang isang tao ng malapitan. Ibigay mo ang iyong kamay sa taong pinakamamahal mo. At makakabuo ka ng pinakamagandang indayog. Gaya nito. Napakaganda naman ang sayaw na iyon. Hindi ko akalaing ang dating asawa ni President Zong ay hindi pala lumpo. Song Chunyan, hindi ba't paralitiko ka? Kahit kailan ay hindi ako naging paralitiko. Para lamang makasama ka, 7 taon akong naupo sa wheelchair. Song Chunyan, huwag ka nang magpanggap. Ikaw lang naman ay... Manahimik ka. Chunyan, alam kong mahal mo pa rin ako, di ba? Maaari mo ba akong patawarin sa pagkakataong ito? Nakakita na siya ng leon. Paano pa niya bibigyang pansin ang isang hamak na aso? Ikaw. Ikaw ang lalaking iyon nung gabing iyon. Ano ang ipinag-aalala mo? Kapag nalaman ni nanay at tatay na hiwalay na ako, tiyak na magkakagulo. Sobra ang tiwala nila kay Aje. Huwag kang mag-alala. Maging sekretary kita, wala silang magagawa sa iyo. President Gu, bakit po kayo napadalaw? Ang mga ganitong kalaking pagpupulong ay hindi niyo naman po madalas dinadaluhan. Nasaan si Song Chunyan? Nagagawa po ng kape. Sa dami ng tao dito, siya lang ba ang pinaggagawa niyo ng kape? Gusto ko pa rin ang timpla mong kape. Talaga ba? Uminom ka pa ng marami kung gusto mo. Umiiyak ka nung gabing nagmakaawa ka sa akin, tapos ngayon nginingitian mo siya? Masyadong komplikado ang disenyo at masyadong mataas ang volume. President Gu, pakinggan niyo po muna ang paliwanag ko. May karapatan ka na bang magsalita rito? Bilang katuwang na kumpanya para sa Long Yu Group sa ganyang klase ng trabaho, gumamit ka lang siguro ng koneksyon? President Gu, si Junoong Zhong ang asawa ni Secretary Song, kaya kami ay... Masyadong pangit ang napili mo. Tama po kayo. Kanselado na ang kooperasyong ito. Song Chunyan, sumama ka sa akin. Chunyan, may gusto akong sabihin sa iyo. Lugar ko ito, kaya pati ang tao rito ay pagmamay-ari ko rin. Ginoong Zhong, ito ay isang one-way mirror, hindi nakikita ang nasa loob. Naku, makikita tayo ng mga tao sa labas.
Talagang gusto kong makita niya. Nababaliw ka na. Sa tingin ko nga. Sister, bakit mo ako pinaalis noong araw na iyon? Mas masama ba ako kaysa sa asawa mo? Ginagawa rin ba niya ang ganito? Ang ganito? O ang ganito? Huwag mo akong hamakin ng ganyan. Huwag kang matakot, sister. Isa itong one-way mirror, hindi tayo makikita mula sa labas. Ibig sabihin, magagawa ko ang kahit anong gusto ko. Anong ginagawa niyo rito? Sister? Napakabastos talaga nitong bayaw ko. Lumabas ka muna. May kailangan lang akong sabihin sa kanya. Bibigyan kita ng 3 minuto. Kung hindi, huwag mo nang asahang makakalabas ka ng Long Yu Group. Song Chunyian, napakawalang hiya mong babae. Nagawa mo pang magtaksil sa akin. Hiwalay na tayong dalawa, kaya wala ka nang pakialam sa kahit anong gagawin ko. Nag-apply pa lang tayo ng diborsyo, ngayon ay nasa cooling off period pa tayo. Hanggat hindi ko kinukuha ang certificate, hindi matutuloy ang hiwalayang ito. Dati, wala pa akong alam sa mundo. Pero ngayong mayroon na akong batang kasama, ngayon ko lang napagtanto na hindi pala dahil sa pagiging mahirap ko, kundi dahil sa iyo, natalunan ka. Huwag mo na akong guluhin, nakakahiya ka. Chunyan, alam kong nadadala ka lang ng galit, hindi ba? Nagawa ko lang ang pagkakamaling nagagawa ng lahat ng lalaki sa mundo, pero ikaw pa rin ang asawa ko. Tulungan mo akong kumbinsihin si President Gu na ibigay sa akin ang proyekto. Nagtaya ako para sa proyektong ito ng napakalaking halaga ng dolyar. Kung hindi ay malulugi ako, sira na ang buhay ko. Ginamit ko pa ang mga koneksyon ko para lang makuha mo ang proyektong iyon. Ngayong dahil sa kawalan mo ng kakayahan, ay wala na itong kinalaman sa akin. Hindi na kita tutulungan muli. Chunyan, ikaw. President Gu, mag-ingat po kayo. Chunyan. Natakot po si President Gu na baka si Secretary Song ay mauhaw habang nakikipag-usap sa kanyang asawa, kaya ipinagtimpla po namin kayo ng tsaa. Ay, nabasag ang baso, buti na lang at walang nasugatan. Titingnan ko. Tara, dadalhin kita para mabigyan ng lunas. Sister, hindi ako takot sa sakit. Ibig bang sabihin yan ay takot ka? Ginoong Jong, hindi ka nakasosyo ng aming kumpanya. Hindi ka pwedeng manatili dito. Pakiusap, umalis ka na. Batang ito, maski baso ay hindi mahawakan ng maayos. Sister, gusto mo ba ng matanda? Hindi. Ano bang nagustuhan mo sa kanya? Gusto mo bang pangit siya? Gusto mo bang bobo siya? O gusto mo dahil isa siyang taong gipit? Sa tingin ko, hindi mo na kailangang gamutin ang sugat mo. Aalis na ako. Sister, huwag kang umalis. Makipag-divorce ka sa kanya at sumama ka sa akin. Nakita mo naman siguro ang records ko. Nagdadalang tao ako. Ibig bang sabihin ay gusto mong magpalaki ng anak ng iba? President Gu, hindi tayo magkakilala dati. Hindi ako nanggugulo, kaya sana ay huwag ka ring manggulo sa akin. Saka, kayong mga mayayamang tagapagmana ay mahilig lang makipaglaro. Matanda na ako. Wala na akong oras na makipaglaro sa inyo. Si Chunyan nitong mga nakaraan ay may kaunting hindi pagkakaunawaan sa akin. Pakiusapan niyo naman siya para sa akin. Kapag nakapagtapos na ang kapatid ni Chunyan, sa kumpanya ko na siya magtatrabaho bilang vice-presidente. Siyempre naman po, siyempre. Sa loob ng maraming taon, ang kapatid ni Chunyan na nag-aaral sa ibang bansa ay dahil lahat sa tulong mo na nagbigay ng pera at suporta. Wala iyon. Tungkulin ko iyon. Tungkol kay Chunyan, siya ay walang pakisama at masyadong ambisyosa. Mabuti na lang at nagustuhan mo siya. Kapag bumalik na siya, ay talagang parurusahan ko siya. Jong Ruije, bakit ka nandito? Pa, ma. Lumuhod ka. Pa, bakit po? Bakit? May mukha ka pang itanong sa akin kung bakit. Sinabi ni Aze na nag-away kayo at gusto niya kaming pangaralan ka. Huwag na kayong mag-abala. Nakipagdiborsyo na ako sa kanya. Ano? Diborsyo? Ang reputasyon ng ating mga ninuno ay winasak mo na. Ang nakakahiya po, dapat ay si Jong Ruize. Lalaking nangaliwa, basurang lalaki.
Ang talas ng dila mo. Nagawa mo pang insultuhin ang asawa mo? Ngayon din ay humarap ka kay Aze, lumuhod ka at humingi ng tawad. Bakit ako luluhod sa kanya? Bakit? Dahil ang asawa mo ang dapat mong sambahin. Kung hindi ka susunod sa batas, wala kang modo sa magulang. Ma, mayroon na akong gustong pakasalan. Ang Faiken natin ay natuto na. Kailan mo ba siya dadalhin dito para makilala namin? Oo nga, mula sa anong pamilya ang dalagang iyon? Siya po. Ay mas matanda sa akin ng 10 taon. Nagdadalang tao siya sa anak ng iba, pero wala akong pakialam doon. Umaasa akong kayo rin ay tatanggapin siya. Nababaliw na yata ang batang ito. Faiken, ikaw ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya, isang henyong binata. Napakaraming sikat at mayamang dalaga na nangangarap na magkaroon ng anak mula sa iyo. Sigurado ka ba na gusto mong buhayin ang anak ng iba? Sigurado po ako. President Gu, may nahanap na kami. Hindi pwedeng magkaanak ang asawa ni Miss Song. Malaki ang posibilidad na sa inyo ang bata. Tingnan niyo ang oras, 3 linggo ng buntis. Tugma po ang lahat sa inyo. Hindi ba't may asawa pa siya? Nag-file na po siya ng diborsyo. Hello? Song Chunyan, bibigyan kita ngayon ng huling pagkakataon. Agad mong bawiin kay Aje ang hiling mong diborsyo? Kung hindi, ay parurusahan kita sa ating tahanan. Itutuloy ko ang diborsyong ito kahit ano pang mangyari. Chunyan, Magiging lola na ako. Bilisan nyo, ihanda na ang lahat ng mga regalo. Tama. Lahat kayo, sumama sa akin para sunduin siyang mistress. Kung hindi ka hihingi ng paumanhin kay Aze ngayon, at mangangakong hindi makikipaghiwalay, ay ituturing ko na, hindi na kita anak. Hindi. Makikipaghiwalay ako. Sumasagot ka pa rin ba? Ititigil mo ba ang paghiwalay? Gusto kong makipaghiwalay. Talagang matigas ang ulo mo. Magsalita ka. Gusto mo pa bang makipaghiwalay? Gusto kong makipaghiwalay. Aze, pumunta ka rito. Opo, Tay. Parusahan mo siya. Turuan mo siya ng leksyon hanggang sa matuto siyang sumunod. Chunian, hindi ko talaga kayang gawin ito. Kahit na sa nakalipas na mga taon, ikaw ang naglalaba at nagluluto sa bahay at hindi ito gaanong kahusay, iniisip ko pa rin na mabuti kang asawa. Ang ibang mga lalaki ay hindi kasing bait ko. Kaya dapat pa ba kitang pasalamatan dahil ginawa mo akong katulong sa bahay mo? Chunyan, bakit ang tigas pa rin ang ulo mo? Kung ganoon, susunod na lang ako kay tatay para turuan ka ng leksyon. Huwag ng maraming satsat. Parusahan ng matindi iyan. Huwag. Huwag niyo na akong saktan. May dinadala akong bata. Tatlong taon na kitang hindi hinahawakan. Kanino ang batang iyan? Magsalita ka. Grabe na talaga ito. Bakit ba ako nagkaroon ng anak na walang hiyang katulad mo? Dapat alisin ang bata. Ang dangal ng pamilyang Song ay sinira mo ng tuluyan. Ilabas siya at alisin ang bata. Bitawan niyo ako. Pakawalan niyo ako. Bakit hindi sumasali sa atin ang bata para makipaglaro? Ang batang iyan ay may karamdaman sa pag-iisip, takot siyang makasakit ng iba. Anong silbi ng pera? Anong silbi ng talino? Nauwi pa rin siya sa mental hospital. Gusto mo bang makipaglaro kay sister? Sister, hintayin mo ako. Darating na ako. Ang bata sa sinapupunan mo, kailangang alisin iyan. Hindi. Bakit? Anong karapatan niyo? Anak ko ito. Bakit kayo ang magdedesisyon kung dapat siyang mawala? Kung papayag kang alisin ang bata, maaaring patawarin ka pa ni Xiaojong. Patawad? Hindi ko kailangan ng patawad niya. Gayong siya naman ang unang nangaliwa. May mukha ka pang sisihin ng iba? Magnilay-nilay ka nga.
Sinong lalaki ang magkakagusto? Sa isang babaeng pagod sa trabaho at mukhang losyang na tulad mo? Totoo yan. Paano ba kita pinalaki? Ang pinakamahalaga sa isang babae ay ang maglingkod sa asawa at anak, pero ano na ang nangyari sa'yo? Wala ka nang ginagawa sa gawaing bahay. Umaasa lang sa washing machine sa paglalaba, pati pagkain, nagpapadeliver na lang. Saan ka nakakita ng manugang? Nakasing aksaya mo? Ako pa ang aksaya. 7 taon na kaming kasal. Nagtrabaho ako ng mabuti. Inaalagaan ko ang mga biyanan ko. Habang siya si Jong Ruiche ay walang kinikita sa negosyo, ang mga panggastos sa bahay, pati na ang binibigay ko sa inyo tuwing okasyon. Pati vitamins nyo, pati ang panggastos ng kapatid ko sa ibang bansa. At ang tuition niya, lahat yan, galing sa bulsa ko. Lahat naman ng babae ay ganun, hindi ba? Nagkamali lang si Xiao Zhong, isang pagkakamaling normal lang sa lahat ng lalaki. Pero ikaw, sa ginagawa mong yan, karapat-dapat kang parusahan ng malupit. Pa, wag na po nating danyusin ng ganyan, pero ang bata sa sinapupunan niya, kailangang mawala yan. Sinong magtatangkang saktan siya? Hoy, sino ka ba? Ikaw, ibaba mo ang anak ko. Ako si Gu Faichen, ang bagong kasintahan ni Song Chunian, at ako rin ang ama ng batang ito. Hayaan niyo akong ipakilala siya sa inyo. Siya ang presidente ng Longyu Group, ang tagapagmana ng pinakamayamang pamilya. Sa inyong lahat, sino ang magtatangkang humarang sa kanya? Song Chunyan, kaya pala nakikipagdumi ka sa akin? Dahil nakahanap ka na ng mayamang lalaki. Sinasabi ko sa iyo, ang mga tagapagmanang tulad niya ay hinding-hindi magpapakasal sa iyo, paglalaruan ka lang yan. Hanggat gusto niyang magpakasal, handa akong pakasalan siya. Sister. Sister. Ako, magiging ama na ako. Hoy, tingnan mo, triplet sila. Akin sila. Napakagaling niyo po. Sister, gising ka na ba? May nararamdaman ka pa bang masakit? Ang pinakamagagaling na doktor sa mundo ay ipinatawag niyo na lahat dito. Siguradong maayos na ang pakiramdam ni Secretary Song. Sige, sabihin mo lang. Ayos lang ako. Kung ayos lang pala, pwede na ba tayong kumuha ng marriage license natin? Kasal? Gusto lang niya ng dahil sa bata, kaya siya gustong magpakasal sa akin, di ba? President Gu, huwag kayong mag-alala. Hindi ko po kayo pipiliting magpakasal dahil lang buntis ako. Hindi mo kailangang managot. May kailangan pa akong gawin at kailangan kong hanapin si Jong Ruiche. Sister. Yung lalaking iyon, sinaktan niya ako. Ano? May lakas siya ng loob na saktan ka. Ang sakit po. Mukhang kailangan ko siyang harapin at pagbayarin sa lahat ng ginawa niya sa akin. Jong Ruiche, may lakas ka ng loob na saktan si Gu. Oo. Sinaktan mo ba siya? Isa itong paninira at pambibintang. Ganito ang mga kontrabida sa mga drama. Chunyan, huwag kang magpaloko sa kanya. Balita ko ay may sakit siya sa isip. Mapanganib siyang tao. Baliw siya. Totoo namang baliw siya. Lalo na kapag gabi. Samantalang ikaw, walang kuwenta. Song Chunyan, sasabihin ko sa iyo, huwag ka nang managinip ng gising. Hindi papayag si Pamilya Gu na ang isang babaeng tulad mo ay makapasok sa pamilya. Sinong nagsabing hindi ako papayag? Ikaw ba si Xiaon Yan? Napakaganda mo naman. Halika, ang mga ito ay handog namin para sa iyong kasal. Mga titulo ng lupa, pati kotse, at may mga ginto rin. Lahat ng ito ay nagkakahalaga lang ng mga 100 bilyong dolyar. Nahihiya nga akong ipakita ito. Halika, itong simbolo ng Gu Corporation, ibinibigay ko sa iyo. Mula ngayon, ang kapangyarihang mamahala sa Gu Corporation, Pai,
ay sa iyo na. Kunin mo ito. Ipinauubaya ko sa iyo ang pamamahala. Tiwala ako sa iyo. Si Aunyan, napakaganda mo. At mahusay kang magbalanse ng trabaho at pamilya. Dito sa pamilya Gu, napakalaking swerte namin na ikaw ang mapapangasawa namin. Sister! Gamit ang trilyong halaga ng Gu Corporation bilang handog, handa ka bang magpakasal sa akin? Nian-nian, 7 taon tayong nagsama, hindi mo ako tatalikuran, hindi ba? Dati ay hindi mo tinitingnan ang yaman, kundi ang pagkatao, hindi ba? Wala ka ng pera at lalong wala kang maayos na pagkatao. Sandali lang. Sa mahalagang sandaling ito, dapat itong videohan. Dahil walang tripod, mukhang mainam na gamitin itong semento. Matalino. Tataasan ko ang sahod mo pagbalik natin. Hindi ako papayag na mag-divorce tayo. Kung hindi ka magdi-divorce, pwede ring mauwi ito sa pagkawala mo. Nagpakasal talaga ako sa isang lalaking mas bata sa akin ng 10 taon, at ang mas matindi, siya pala ang aking boss. Napakalaki ng agwat ng edad nating dalawa, at kapag nanganak na ako, hihiwalayan niya rin kaya ako. Mabuti pang huwag na lang muna natin ipaalam sa iba para hindi pag-usapan at maging iskandalo sa opisina. Sister, bakit mo ba ako tinitingnan? Tungkol sa ating kasal, huwag muna natin ipagsasabi sa ngayon. Huwag ipaalam? May nararamdaman ka pa ba sa dati mong asawa? Bakit hindi siya sumasagot? Siguro ay pumapayag na siya. 30 minuto na. Pero wala pa rin kibo sina President Gu at ang misis niya. Hindi kaya bago pa lang sila na ikasal ay malalamig na agad sila? Bakit kaya hindi kumikibo si Gu Faiken? Ganito ba talaga siya katahimik? Malaki na siyang tao. Pero kahit sa paliligo, hindi man lang niya alam isara ang pinto ng banyo. Ang tagal ko nang nagtatampo, pero hindi man lang ako sinusuyo ni sister. Nagtatampo ka ba? Akala ko kasi ganyan ka lang talaga. Ganyan lang talaga? Isang sikat na boss, tahimik. Kung magsalita ay akala mo kayang magbagsak ng kumpanya o kahit maging sobrang bangis. Ganoon kasi ang nakasulat sa mga nobela. Sister? Hindi ko gagawin yun sa'yo. O siya, tapos na akong maligo. Ikaw naman ang sumunod. Wag na, mamaya na lang ako maliligo. Basa na ang mga damit mo, kaya maligo ka na ngayon. Hindi pwede. Bakit hindi pwede? Eh di masasayang lang itong binili kong langis para sa iyong pagdadalang tao. Langis para sa pagdadalang tao? Akala ko kasi. Hayaan mo na, ako na lang ang gagawa. Ako na. Dahil may mga parte sa katawan mo na hindi mo maaabot, sister. Iba pala talaga siya. Sa ibang mga lalaki. Hindi ko na matiis ito, sister. Ikaw na ang bahala sa iba. Magbabanlaw lang ako uli. Hindi niya na matiis? Galit pa rin ba siya? Ano bang ikinagagalit niya? Halika rito, Nian. Maupo ka. Faiken, kayo ba ni Nian ay hiwalay pa rin ang tinitirhan? Tama nga ang hinala ko na hindi pa rin nila ako tinatanggap.
Sa loob lang ng isang gabi, 8 beses ka naligo? Hindi naman mahal ang bill sa tubig, pero hindi iyon makakalikasan. Ma, asawa ko po siya. Nagsasama kami sa iisang kwarto dahil iyon ang tama at nararapat. Nian, sa unang 3 buwan na ito, hindi muna kayo pwedeng magtabi sa pagtulog. Ikaw, kailangan mag-ingat ka ng konti sa lalaking ito. Halika na, kumain na tayo. Maya-maya, marami pa akong mga bagay na sasabihin sa iyo. Upo ka. Magandang araw, President Song. Ito po ba ang sasabihin niyo sa akin? Ang mga taong ito ay mga boss ng mga subsidiary natin. At simula ngayon, lahat sila ay susunod sa iyo. Huwag ka nang maging secretary, maging boss ka na agad. Paano po siya? Bata pa siya, mainit pa ang ulo. Paano niya mapapatakbo ng maayos ang kumpanya? Ang pamilya ko ay sa'yo na lang umaasa, niyan. Parang hindi ko po kaya. Dahil hindi ko pa nasubukang maging boss. Laging may unang pagkakataon sa buhay, ang karanasan mo sa trabaho, sa loob ng maraming taon, ang trabaho sa administrasyon, ay mahirap at komplikado, at talagang sumusubok sa pasensya. Kasabay ng pag-aasikaso sa iyong career, ay napangalagaan mo rin ng maayos ang pamilya, at kailanman ay hindi ka nagkamali. Tiwala ako sa kakayahan mo. Ma, salamat po sa pagtitiwala sa akin. Pero kapag bigla akong pumalit, siguradong makakaapekto ito sa katahimikan ng kumpanya. Mas mabuting si Faiken pa rin ang maging boss. Sabi ko na nga ba, si Nian ay marunong mag-isip ng lahat ng anggulo. Sige, para kunwari lang ikaw pa rin ang magsisilbing boss, at si Nian naman ang iyong secretary. Pero sa totoo, ikaw ang magsisilbing secretary ni Nian, at lahat ng desisyon sa kumpanya ay ipaubaya natin kay Nian. Alagaan mong mabuti si Nian. Naintindihan mo ba? Opo, naintindihan ko. Maraming tao rito. Paano kung may makakita sa atin? Sister, wala naman tayong ginagawa na hindi tama o dapat ikahiya. Mauuna na ako sa kumpanya. At sumunod ka na lang mamaya. Baka makita pa tayo ng mga empleyado. Nabalitaan mo na ba? Ang bagong admin director na si Jiang Meiling ay kababata ni President Gu. Kaya pala, mula nang pumasok siya sa kumpanya, isa na siyang administrative director. Baka sa susunod, siya na ang asawa ng ating boss. Mayroon palang kababata si Gu Faiken. Chunyan, tungkol sa unang meeting para kay Direktorang Jiang, ikaw na ang maghanda. Galingan mo ang pag-aayos at siguraduhin masarap ang ititimplang tsaa. Opo. Supervisor, mayroon ka bang impormasyon tungkol kay Direktorang Jiang o kung ano ang gusto niya o baka mayroon siyang mga allergy? Hindi ako sigurado rito. Bakit hindi mo itanong mismo sa ating boss? Sige po, itatanong ko sa kanya. Namiss mo ba ako, sister? Dahil papasok na ang bagong direktor, ang mga ihahanda para sa meeting ay kailangang nasa pinakamataas na antas. Ano po ba ang gusto niya pagdating sa tsaa at sa mga pagkain? Nagseselos na niyan si sister. Lumapit ka at sasabihin ko sa iyo. Pero si sister, ano ba ang gusto mo? Huwag kang mapagbiro. Nandito tayo sa loob ng kumpanya. Bakit kailangang ilihim ang ating relasyon sa ibang tao? O sadyang ang hilig mo talaga ay ang sikretong pakikipagkita? Hindi ba? Kung ganoon, ano ba ang gusto ni sister? Simple lang naman ako. Kahit ano ay nagugustuhan ko. Ganoon ba? Espesyal na Assistant Zhao. Sister, gusto ko talagang malaman ngayong araw kung ano ba talaga ang mga gusto mo. Bakit ang iniisip mo lang ay kung ano ang gusto ng ibang tao habang hindi mo man lang pinapansin ang gusto mo? Hindi ako importante. Masyadong itong maraming trabaho. Importante ka. Ikaw ang pinaka-importante. Sister, ang dapat mo lang pagtuunan ng pansin ay ang sarili mo. Ngayong buntis ka, marami kang hindi pwedeng kainin.
Pero ang lahat ng ito ay ligtas kainin para sa mga buntis, kaya titikman natin ang bawat isa hanggang sa mahanap natin ang gusto mo. Para sa ubas at tsokolate, gustong-gusto ang mga ito. Habang ang mga dalandan at lemon ay hindi nagugustuhan. Para naman sa meeting natin ngayong araw, maghanda kayo ng mga ubas at cherry tomato. Masyado kayong nag-abala para lang malaman kung ano ang mga gusto ko. Sister, hindi mo maitatago sa iyong mga mata. Kapag gusto mo ang isang bagay, Masyadong aksaya sa oras ito. Maghahanda na ako para sa meeting. Ito ba ang espesyal na babae ni Gu Faiken? Totoo ngang bata at maganda siya. Hayaan na lang, bakit ko ba ikukumpara ang sarili ko sa kanya? Bebe, Jiang, ito po ang inihanda kong prutas para sa inyo. Hindi na muna ako kakain. Lahat ng mga prutas ay si Fai Chen ang nagbabalat para sa akin. Hindi ako kumakain kapag may balat pa. Diyos ko, sobrang spoiled talaga ni President Gu. Ate Meiling, kung ganyan ang sinasabi mo, ibig bang sabihin nito ay malapit na ang kasalan niyo ni President Gu? Kailan ang plano ninyong magpakasal? President Gu, nagpapanggap siya kahit sa harap ni Madam. Bakit hindi? Na lang natin isa publiko ang relasyon niyo ni Madam? huwag kang magmadali. Tingnan muna natin kung ano ang magiging reaksyon ni Chunyan. Gusto namin ni Fai Ken na maging simple lang ang lahat. Sapat na ang mga tao rito sa loob ng kumpanya ang makaalam. Hindi po ba kayo kakain? Sige po, kakain na ako. Sige, kumain ka na. Mahilig talaga kumain si Madam. Napakasarap naman kasi nito. Ano bang pinagkakaguluhan niyo dyan? Magsisimula na ang meeting. Umupo na kayo. Naku, kasalanan ito ni Gu Faiken. Pinakain niya ako ng napakarami. Ang unang agenda ng ating meeting ngayon ay ipakilala sa inyong lahat ang ating bagong administrative director, si Bibe, Jiang Meiling. Tulad ng alam nating lahat, nakapagtapos ako sa University of Oxford at may double master's degree sa International Trade at Arts. Makikita nyo naman sa larawang ito ang litrato ko kasama si Warren Buffett. Tungkol naman sa aking graduation thesis, napili ito para sa top journal na SCI at nakilahok din ako kung saan naging maganda ang resulta ng aking professional skills. Itigil muna ang meeting. Tama ba ang nakikita ko? Hawak ni President Gu ang kamay ni Song Chunyan. Nag-away kami ni Fai Ken kahapon at sinasadya niya lang akong galitin. Gusto niyang sirain ang pagpapakilala ko sa trabaho at lantaran pa niyang inaakit si Fai Ken. Song Chunyan, hindi ba? Humanda ka sa akin? Mabuti na ba ang pakiramdam mo? Wala namang seryosong problema. Normal na reaksyon lang. Huwag ka munang magtrabaho ngayon. Dito ka muna magpahinga. Pero opisina ito ng boss. Hindi yata magandang manatili ako rito? Nakalimutan mo bang ikaw na ang presidente ng Longyu? Hindi pwede. Kailangang magtulungan ang isa sa harap at ang isa sa likod para maayos nating mapatakbo ang kumpanya. Kailangan ko nang bumalik sa trabaho. Sir President Gu, wala pa rin bang balak si Ma'am na ipakilala ang katayuan mo? Mag-ayos ng team building at iutos na ang lahat ng mga may asawang empleyado ay kailangang magsama ng kanilang kapareha. Ma'am Ate Meiling, siguradong gusto nang mag-anunsyo ni President Gu, kaya siya nag-organisa ng team building kung saan dapat isama ang mga asawa. Oo nga, ikaw na ang magiging may bahay ng ating presidente. Tama. Song Chunyan, tama ba? Nakita ko sa records na may asawa ka na? Sa team building ng kumpanya, isasama mo ang asawa mo, di ba? Paumanhin po, ngunit ang asawa ko ay nasa ibang bansa at hindi makakapunta. Aba, kaya pala wala ang asawa mo sa bahay. Nandito ka lang pala sa kumpanya para akitin si President Gu? Pinapayuhan kita na itigil na ang ambisyon mo. Isa ka ng mahigit 30 taong gulang na babaeng may asawa, ang hinding-hindi magkakagusto sa'yo si Fai Ken?
Ganoon ba? Isasama ba kayo ni President Gu sa lakad na iyon? Siyempre naman. Sige, tingnan na lang natin. Tulungan ko na po kayo, Auntie. Naku, wag niyo pong hawakan ang florera na iyan, madam. Bakit? Mahal ba ito? Ay hindi po. Hindi lang pinapagalaw iyan ng aming amo. Regalo raw iyan ng isang babae sa kanya. Madam, dapat ay makuha niyo ang puso ng ating amo. Salamat sa pagpapaalala mo. Pero ang makuha ang puso ng isang lalaki, ano namang gamit noon? Tayong mga babae, dapat sa sarili nating career tayo mag-focus. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nasa isip ng mga kabataan ngayon. Sister? Tingnan mo itong para sa team building natin. Ano kaya ang magandang suotin natin? Ano ito? Si President Gu kanina, pumunta sa mall para bilhin lahat ng couple shirt na mayroon doon para lang makasama kayong magsuot nito sa team building. Sa tingin ko naman, medyo boring itong itim at puti. Pinakamaganda pa rin si sister sa kulay pink. Pero ano naman kaya ang isusuot ko? Huwag na tayong pumili. Dahil hindi kita isasama sa team building. Hindi kita isasama sa team building natin. Bakit? Ikaw ang nagmungkahi na magsama ng pamilya sa team building, pero tinanong mo ba muna ako? Madam, gusto lang ni President Gu na maging hayag ang relasyon niyo. Oo? Dati naman, hindi binibigyan ng pansin ng ating amo ang mga ganitong klaseng damit. Pero itong mga couple shirt na ito, 3 hanggang 4 na oras ang ginugol niya para piliin ang mga ito. Alam ko, pero Gu Faiken, gusto kong magtagumpay sa loob ng Long Yu Group. Ayaw kong maging gaya ni Jiang Meiling na nagmimisto lang sunod-sunuran lang sa iyo. Hinding-hindi ka naging sunod-sunuran sa akin. Kapag isiniwalat mo ang ating relasyon, magiging si Mrs. ni President Gu na lang ako. At kahit pa maghiwalay tayo, mananatili akong si dating asawa ni President Gu. Ang pananamit, dapat isinusuot ang bagay sa iyo, hindi para sa lahat ang mga couple shirt. Aalis na ako. Sino ang tumutugtog ng violin sa ganitong oras ng gabi? Yang madam, inatake na naman ang ating amo. Sakit? Anong klaseng sakit? Haay, isang sikreto ito sa pamilya Gu. Ang ating amo ay may bipolar disorder. Dati, sinasaktan niya ang sarili niya, o kaya naman ay nananakit ng ibang tao. Kaya kapag inaatake siya, nagmumuklod siya sa loob ng silid at tumutugtog dahil takot siyang makapanakit. Ginagawa niya rin ito para ipaalam na inaatake siya at para lumayo ang lahat sa kaniya. Tara, dalhin mo agad ako sa kaniya. Opo. Faichen? Alam na ni sister na may sakit ako, bakit hindi ka lumayo? Hindi ako lalayo. Nahihirapan ka ba? Kailangan mo ba ng gamot? Gumaan na ang pakiramdam ko noong dumating ka. Masyado kang bolero. Sister, hindi ako makatulog? Maaari bang samahan mo akong mag-pottery? Pwede mo ba akong samahan sa paggawa ng pottery? Sige, ano ang gusto mong gawin? Sasamahan kita. Gamitin natin ang pirasong ito. Sabi mo, anong gusto mong gawin? Vasa, dapat maalala na ako ni sister, di ba? Hindi ko akalain na ang isang batang boss ay masyado palang seryoso pagdating sa pag-ibig at hindi na makaalis sa vase na iyan araw-araw. Gawin natin, gumawa tayo ng malaki. Sige. Noong ako ay volunteer pa sa isang mental hospital, linggo-linggo naming isinasama ang mga pasyente sa ganitong klase ng handicrafts. Sabi ng mga doktor, ang ating mga kamay kapag humahawak sa pottery clay ay magbibigay sa iyong puso ng katuwaan na makakatulong sa pagbabawas ng stress. Ganoon ba? Pwede mo bang sabihin sa akin kung bakit ka nagkaroon ng karamdaman? Pasensya na, naging bigla yata ang tanong ko. Hindi naman ako isang psychiatrist, hindi ko dapat tinanong iyon. Paano kung sadyang ganito na ako simulat sa pool? Kung gayon, ay marahil ito ay isang regalong ibinigay sa iyo ng langit. Napakabata mo pa noong nakapagtapos ka ng doctorate at nakapagpapatakbo ka pa ng malaking kumpanya, siguradong mas matalino ka kaysa sa iba at mas sensitibo. Kaya, ang trabaho ay trabaho lamang. Nakamit mo na ang napakaraming tagumpay. Huwag mo na masyadong pilitin ang iyong sarili. Inaakala ba ni sister na hindi ako masaya? Dahil lang sa trabaho? Bakit, hindi ba?
dahil sa iyo. Pasensya na, medyo mabigat yata ang mga sinabi ko kaninang umaga. Gusto mo bang ikuha kita ng gamot? Nandito na sa harap ko ang gamot ko. Ang mabulaklak mo namang magsalita. Nagsasabi ako ng totoo. Sister, noong nandoon ka at nagboboluntaryo sa ospital, may natatandaan ka bang pasyente na nag-iwan ng malalim na marka sa iyo? Yung mga pasyente na iyon, talagang tumatak sila sa isip ko. Para pala sa iyo, isa lang akong katulad ng iba na ordinaryong pasyente. Kailangan ko nang magmadali para sa team building. Isa lang muna ang flower vase sa horno. Pagbalik ko, sabay nating kukulayan ito. Sandali lang. Ibibigay ko sa iyo ang CEO account. Baka sakaling magamit mo ito. Sige po, ayos iyan. Aba, marunong ka na pala magpabebe? Talagang pinaghihintay mo kaming lahat. Huwag mong sabihin iniisip mo na. Dahil naging secretary ka ng president ko, ay isa ka na ring mahalagang tao? Ano pa bang role ang makukuha niyan? Siyempre, role ng isang komedyante. Ang team building ay alas 12 at alas 11:50 pa lang ngayon. Kung hindi kayo marunong bumasa ng numero, hindi ko mamasamaing i-enroll ko kayo ulit sa kindergarten. Song Chunyan, biruan lang ito sa pagitan ng magkakatrabaho. Bakit mo ba ito pinagdidiinan? Ganoon ba? Paano kaya kung sa iyo ko gawin ang biro na iyan mamaya? Ikaw? Sige na nga, dahil nandito na ang lahat, bibigyan ko kayo ng pagkakataong matikman itong mamahaling alak na hinanda ni Fai Chen. Wow, hindi ba ito ang 1982 French District, 42 Cabernet Sauvignon? Mayroon ng 12 bote nito sa buong mundo, at ang bawat bote may kanya-kanyang numero. Nagkakahalaga ito ng mahigit $1,000,000. Diyos ko, ibig sabihin ba nito ay libu-libong dolyar ang halaga ng bawat lagok? Ayos lang. Uminom lang kayo hanggat gusto nyo. Sa wine cellar ng Faiken, marami pa silang masarap na alak doon. Sa susunod, maglalabas uli ako para sa inyong lahat para matikman nyo dahil sa pagiging mahirap nyo. Hindi nyo naman malalaman kung totoo ito o peke. Sabi nila, sa wine cellar ng President Gu, naroon ang pinakamamahal na alak sa buong mundo. Ikaw talaga, Ate Meiling. Karapat-dapat kang maging itinatangi ng President Gu. Kahit ang wine cellar ng President Gu ay malaya mong napapasok. Salamat talaga kay Ate Meiling ngayon. Kung hindi dahil sa kanya, malamang habang buhay nating hindi matitikman ang napakamahal na alak na ito. Ano pang tinitingnan nyo riyan? Mag-alok na kayo ng toast para sa ating Ate Meiling. Buntis ako, kaya hindi ako iinom. Bakit? Akala mo ba ay tagapagmana ng trono ang dinadala mo? Kaunti lang naman, wala namang mangyayaring masama. Talagang wala kang alam sa magagandang bagay. Uminom ka na. Kung hindi ka iinom, parang binastos mo na si Ate Meiling. Song Chunian, maaga pa naman ang pagbubuntis mo. Siguro naman ayos lang uminom kahit konti. Hindi ako iinom. Dapat ipagbawal ng kumpanya ang pilitang pag-inom. Parang wala namang ganoong panuntunan sa kumpanya. Ngayon, mayroon na. Akala mo naman kung sinong boss, anong mayroon na? Sabi ni President Gu, bawal na sa kumpanya ang pilitang pag-inom. Hindi ba binigyan tayo ni President Gu ng alak? Bakit bawal na uminom? Bakit parang napaka-coincidence naman? Hindi umiinom si Song Chunyan, tapos nag-anunsyo agad si President Gu posible kayang si President Gu at si Song Chunyan. Kaya pala ibinigay sa akin ni Gu Faichen ang account. Naisip niya siguro na kakailanganin ko ito. Hay, kasalanan ko ang lahat. Nag-alala si Gu Faiken dahil may sakit ako sa sikmura, kaya siya nagpatupad ng bawal uminom ng alak. Sinasabi ko na nga ba? Masyadong maalaga si President Gu kay Ate Meiling. Siyempre naman, dahil si Ate Meiling ay bata pa at maganda, kung hindi aalagaan ni President Gu si Ate Meiling, sino pa ba ang aalagaan niya? Iyong matanda at pangit na walang halaga? Direktorang Jiang, mahina ang sikmura mo at dinala mo pa talaga itong alak. Kung sakaling maparami ang inom mo, hindi natin kayang bayaran ang pinsalan yan. Ano bang ipinahihiwatig mo? Song Chunyan, mainggit ka na lang. Kahit sino naman ay nakikita na kumpara sa Ate Meiling namin, langit siya at lupa ka lang. Isa ka lang namang burak na tinatapak-tapakan. Ganoon ba? Hindi ko sinusubukang makipagkumpetensya sa kanya. Bakit niyo ba kami pinagkukumpara? Song Chunyan, dahil iyan sa kawalan mo ng modo. Habang nag-aaway kami ni Gu Faiken, sinubukan mong akitin si Faiken sa harap ng maraming tao sa meeting. Nag-aaway pala kayo. Pero narinig mo na ba ito? Pagdating sa mga problema sa relasyon, ang matalinong babae ay itinutuwid ang lalaki, habang ang tangang babae naman ay nananakit lang ng kapwa niya babae. Ikaw.
Hayaan na natin. Dahil buntis ka naman, ayaw ko nang makipagtalo sa'yo. Sige na Ate Meiling, maglaro na lang tayo ng truth or dare. Iinom ang matatalo. Hindi naman siguro ito bawal, di ba? Oo nga naman. Ngayon lang tayo nagkasama-sama. Maglaro naman tayo ng masaya. Ano sa tingin nyo? Sige. Si Ate Meiling ang unang kukuha. Heto, Ate Meiling. Tignan ko nga. Hala, manghiram ng 5 milyong dolyar sa iyong pinned chat sa WeChat. Sino nga ba ang pinned chat ni Ate Meiling? Si President Gu ang pin chat ni Ate Meiling. Pero ang mga mensaheng ito, ang tatagal na. At parang lahat ng iyon ay mga mensaheng galing lang kay Ate Meiling. Iyan ay dahil araw-araw kaming magkasama ni Gu Faiken, kaya hindi na namin kailangang mag-chat. Hindi ba araw-araw kaming magkasama ni Gu Faichen? Baka naman magaling lang siyang mambabae. Kung sa iba kami hihiram ng 5 milyong dolyar, bibiro lang kami. Pero pagdating kay Ate Meiling, ay napakadali lang yan para sa kaniya, di ba? Oo nga Ate Meiling. Bilisan mo na. Sabay kaming lumaki ni Faichen, maliit na halaga lang sa kaniya ang 5 milyong dolyar, siguradong hindi niya ako matitiis na hindi pahiramin. Ang numerong tinatawagan mo ay kasalukuyang hindi mahagilap? Pakisubukang tumawag muli mamaya. Napaka-busy ni President Gu. Siguradong naka-silent ang phone niya dahil nasa meeting siya. Palaging inuuna ni Faiken ang kanyang trabaho, pero ito naman ay para sa kinabukasan nating dalawa. Sige, susunod naman sa Chunyan, ikaw na. Mangungutang ka na naman ng 5 milyong dolyar sa pinakaunang tao sa WeChat mo? Haha! Sa tingin ko, kahit pagsama-samahin pa ang lahat ng tao sa listahan mo, hindi aabot iyan ng 5,000, di ba? Tapos 5 milyong dolyar pa? Ha! Bakit mo naman sinasabi ang ganyan? Malay mo, ang nakapin sa kanya ay kumpanya ng pautang, haha. Grabe naman yung kumpanya ng pautang. Pero totoo na hindi ako makakahiram ng ganoong pera. Hindi basehan kung makakahiram ka o hindi, dahil ito ang nabunot mo. Kailangan mong hiraman ang nasa top ng WeChat mo ng 5 milyong dolyar. Wala namang problema. Total ang nakapin naman doon ay ang file transfer assistant. Kailan pa napalitan ang nakapin ko? Wala naman akong ibang kaibigang nakapin dito. Song Chunyan, ginagawa mo ba akong tanga? Kung ayaw mong tingnan, ako ang titingin. Ang nasa top pala ni Song Chunyan sa WeChat ay walang iba kundi si President Gu. Nakapin sa WeChat ni Song Chunyan si President Gu. Walang hiya ka, Song Chunyan. Si President Gu kaya ay boyfriend ng ating si Ate Meiling. Bukod sa matanda ka na, pangit at mahirap pa, at may asawa ka pa, pero nangangarap ka pa rin para sa ating si President Gu. Talagang may masamang babaeng pumasok sa kumpanya natin. Kaya pala ginawa mo ang lahat para maging sekretarya ng presidente. Dahil gusto mo lang palang kumuha ng pagkakataon dahil malapit ka sa kanya. Ngayon, paparusahan kita alang-alang kay Ate Meiling. Ikaw na ambisyosang bruha. Song Chunyan, lakas ng loob mong saktan ako. Kung nagawa mong manakit, bakit hindi ko rin pwedeng gawin sa iyo? Ginagawa namin ito para kay Ate Meiling upang maturuan ng leksyon ang isang kabit na tulad mo. Anong karapatan mong lumaban? Siya ang tunay? Talaga ba? Hindi ba halata? Bakit? Ikaw ba? Ma'am Ate Meiling. Song Chunyan, isa ka lang bastos na matandang babae. Sa tingin mo ba sa ginagawa mong iyan, magugustuhan ka na ni Faiken? Ano naman kung matanda na? Wala ba kayong planong tumanda rin? Walang hiya ka. Wala ka na bang alam gawin kundi ang sumagot? Kunin ang phone niya at tawagan si Faiken. Tingnan natin kung hihingi ka kay Faiken ng 5 milyong dolyar, kung paano kanya hahamakin. Baka nga si President Gu ay matagal na siyang ibinlock at hindi nasasagot ang telepono. Hello? Baka matagal na itong si President Gu na blinok na siya. Hindi na makontakt ang cellphone. Hello? Hindi sinagot ni President Gu ang tawag ni Ate Meiling. Pero sinagot niya ang tawag ni Song Chunyan. Siguradong dahil iyon sa si Song Chunyan ay ang secretary ni Faichen para sa trabaho lang iyan. Oo nga, tama ka. Siguradong ganoon nga iyon. Magsalita ka? Gu, President Gu. Gusto ni Secretary Song na humiram sa inyo ng 5 milyong dolyar. Nasaan siya? Bakit nasa sayo ang cellphone niya? Hindi po niya kayang sumagot sa tawag. Song Chunyan, pagkasabi mo pa lang ng tungkol sa pera, ibibaba agad ni President Gu ang phone. Kitang-kita na kung gaano kanya kaayaw. Hindi ba pwedeng wala na siyang pakialam sa perang ito? Anong biro ito? Kung si President Gu ang walang kontrol sa pera, sino pa ang hahawak nito? Hindi mo pa ba alam? 18 taong gulang pa lang si President Gu nang simulan niyang hawakan ang lahat. Song Chunyan, huwag kang masyadong mayabang. Ayon sa mechanics ng laro, kapag hindi ka nakahiram ng 5 milyong dolyar, dapat mong ubusin ang lahat ng alak na ito. Hindi ba't hindi ka rin naman nakahiram? Magkaiba iyon.
Malamang ay hindi pa nakikita ni Fai Chen ang mga missed calls ko. E di maghintay muna tayo. Maghintay para saan? Maghintay hanggang kung kailan niya makikita ang mga missed calls mo at tawagan ka pabalik. Huwag ka nang magpalusot para patagalin pa ang oras. Ngayon din, sa mismong sandaling ito, ubusin mo ang lahat ng alak na iyan. Uy, teka. Bitiwan niyo ako. Pihitin mo ang ilong niya. Pakawalan niyo ako. Tumigil kayo. Sino ang may balak saktan siya? Fai Ken, bakit ka nandito? Tulad ng nakikita mo, nandito ako para magdala ng pera? Anong nangyayari? Totoo bang dinalhan ni President Gu ng pera si Song Chunyan? Kaka-message ko lang kay Fai Chen. Ah, kaya naman pala. Ganoon pala iyon. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na apihin ang kasamahan mo? Hindi po. Naglalaro lang po kami kanina. Naglalaro kami ng Truth or Dare. At dahil natalo si Secretary Song, kailangan niyang uminom. Diba? Natalo ba ako? Siyempre, ano pa ba? Siguradong ang perang iyan ay dala ni President Gu para kay Mei. Tama yan. Hindi naman sila magkamag-anak o magkakilala. Bakit magpapahiram ng pera si President Gu kay Song Chunyan? President Gu, tulungan mo ako. Alam mo naman, hindi ako pwedeng uminom ng alak. Tawagin mo akong asawa? At ibibigay ko sa iyo ang lahat. Pag-uwi na lang natin pag-usapan iyan. Song Chunyan, bakit ang lapit mo kay Fai Chen? Sinabi mo pa, nasa harap ka pa ni Meiling, napakawalang hiya mo talaga. Hindi ba't gusto ninyong malaman kung kanino ko ibibigay ang pera? Ngayon, sasabihin ko sa inyo, ito ay para kay Secretary Song. Diyos ko, anong nakakagulat doon? Bilang sekretarya ng presidente, madalas siyang nag-aabono ng pera sa labas, kaya normal lang na pautangin siya ng konti ng presidente. Tama ba, Fai Chen? Ganoon ba, Secretary Song? Oo, masasabi kong medyo matalino si Beb. Jiang, Inaapi na ang ate ko ng ganito, pero hindi pa rin niya sinasabi ang pagiging asawa niya ng presidente. Kung ganoon, itutuloy natin ang laro. Hindi ba truth or dare ang nilalaro nyo? Sige, magsimula na tayo. Ang tanong ay, para sa inyo, anong klaseng tao ako? Magsisimula tayo sa iyo, babawasan ang sweldo ng magsisinungaling. President Gu, ang gwapo niyo po, mayaman, at napakabait na tao. Hinawakan mo ang ilong mo, kasinungalingan niyan. Bawas ang sweldo mo. Ha? President Gu? Isa kang masamang kapitalista. Akala mo ba lahat ng tao ay henyo na katulad mo? Binibigyan mo ako ng 5,000 sweldo, pero gusto mo ng trabahong sulit na 50,000, gustong-gusto ko na talagang mag-resign. Mabuti, ligtas na ang sweldo mo. Hindi ka pwedeng magsinungaling. Ako, ang tingin ko po sa inyo, President Gu, kahit na mukha kayong nakakatakot, pero kapag nasa kwarto na, mukhang kayo ang sunod-sunuran. pwedeng pakidetalya ang tungkol doon? Kasi po... Tumigil ka na. Ikaw naman ang sumunod, Song Chunyan. Si President Gu ay isang mabuting tao. Binibigyan mo ba ako ng good person card? Si President Gu ay gwapo, maayos ang pangangatawan, at mahusay sa larangan na iyon. Sa pagkakaroon ng 3 anak sa isang pagbubuntis, hindi pa ba sapat na patunay iyon? Anong kakayahan? Malakas. Sige, tapos na akong magsalita. Paiken? Tapos na ang laro.
Hindi ba sinabi ni Ate Mei Ling na karaniwan siyang binabalatan ng ubas ni President Gu? Ibig bang sabihin nito, ang ugnayan ni na President Gu at Song Chunyan ay mas higit pa kaysa sa kanila ni Ate Mei Ling? Masama ang pakiramdam ko. Hindi ako kakain ng prutas. Mauna na ako. May gagawin pa ako. Secretary Song, may kailangang ayusin sa kumpanya. Tara na. Sige po. Kaya pala binabalatan ni President Gu ng ubas si Song Chunyan ay para pagtrabahuhin siya ng extra? Song Chunyan, sa estado mo sa buhay at sa hitsura mong iyan, paano mo ako magagaya? Siguradong sa akin si Faiken? Faiken, ito ang data ng mga gumagamit. Naayos ko na po ang lahat. Pakitingin po. Ang gulo nito, ayusin mo ulit. Faichen, pero ako, Lumabas ka. si Shu Yuan, ang namumuno sa network security para sa Global Business Summit na ito, di ba? Lalaban din ba tayo para sa proyektong ito? Mukhang mahirap siyang kausapin, pero may kaibigan akong kakilala siya. Gusto niyo po bang gawan ko kayo ng appointment? Wag na, gawin mo na lang ang mga trabahong nakatakda sa iyo. Kapag napao ko si Shu Yuan, siguradong hahangaan na rin ako ni Faichen sa wakas. Direktorang Jiang, inutusan po ako ni President Gu na kunin ang mga data ng gumagamit. Tapos na po ba ninyong ayusin? Huwag mong kalimutang ibigay sa akin ang contact info ni President Shu. Libreng pagkain? Siyempre naman, asahan mo yan. Hindi nyo pa po ba ito naayos? Hindi pa po ba ninyo naiayos ang lahat? Mamaya na kita kakausapin. Bakit ka ba sumisigaw dyan? Ano naman kung hindi pa maayos ang mga dokumento, pupunta ako sa isang meeting para kuhanin ang 10 bilyong dolyar na deal para sa kumpanya. Ang mga walang kwentang trabaho gaya ng pag-aayos ng papeles ay mas nababagay ibigay sa mga taong katulad mo. Sino bang mag-aakala na ganito ang mangyayari? Kailangan ko na itong maipasa agad. Napakasama talaga sa loob nito. Lahat kayo. Bakit kayo nagtitipon dito? Mayroon kasi akong mahalagang dokumento na kailangan ng pirma ni Direktorang Jiang mula alas 9 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon, pero hindi ko man lang siya mahagilap. Mas malala pa ang sa akin. Ilang araw nang nakabinbin ang trabaho ko dahil hindi pa ma-approve ang reimbursement application ko. Wala na sa wisyo ang lahat para magtrabaho. Tama. Iyan nga ang problema. Anong gagawin ko rito? Ano na ba talaga? Kailangan ko na itong maipasa ngayong gabi. Song Chunyan, busy ako. Kapag may nangyaring masama sa deal na ito, kaya mo bang bayaran iyon? Nawawalan na ng gana ang lahat na magtrabaho. Paano na ito? Sige na. Gagamitin ko ang autoridad ko bilang presidente para pirmahan iyan. Halina kayo. Bilisan nyo rito. Maraming salamat po, Secretary Song. Niligtas niyo kami sa malaking problema. Walang anuman. Ginagawa ko lang ang tungkulin ko. President Shu, Hindi ba si President Gu ang ilang buwan ng abala para lang makuha ang Shu Yuan na yan? Iba talaga si Ate Mei Ling. Balita ko ay may masamang ugali ang Shu Yuan. Hindi ko akalain na ang napakahirap na kliyente ni Ate Mei Ling ay nagawa niyang maimbitahan dito sa kumpanya. Ginoong Shu, ako po si Song Chunyan, ang sekretarya ni President Gu. Maaari po muna kayong magpahinga sa lounge sa tabi. Darating na po agad si President Gu. Sige na nga. Song Chunyan, anong ibig mong sabihin? Gusto mo bang agawin ang kredito ko? Jiang Meiling, ang pabuya na ito, tingin ko ay walang mangangahas na umagaw sa iyo, di ba? Alam mo ba na ang pag-iwan mo sa trabaho ay may malaking epekto sa ating kumpanya? Anong epekto ang sinasabi mo? Ang mga nasa admin ay parang mga utusan lang, ano ba ang silbi nila sa kumpanya? Ang pagdadala ko kay President Shu na isang napakalaking kliyente, ang tunay na may silbi rito.
Faiken, hindi ba't matagal mo nang gustong makuha ang proyekto para sa network security ng Global Business Summit? Nahirapan talaga ako bago ko naimbitahan dito si President Xu. Hindi mo ba ako bibigyan ng kahit anong pabuya? Direktorang Jiang, matagal nang nakipagkasundo ang kumpanya kay President Xu na bukas pa dapat ang pag-uusap para sa kooperasyon. Pero ngayon, ay basta-basta mo lang dinala rito si President Xu habang ang business proposal ng kumpanya ay hindi pa tapos ng maayos. Hindi ba't dahil dito, ang lahat ng pinaghirapan ng kumpanya ay mawawalan lang ng saysay at masisira? Paano itong nangyari? Paano itong nangyari? Dahil sa'yo ito, hindi mo binibigyang halaga ang gawaing pang-administratibo, kaya napabayaan mo ang koordinasyon ng bawat departamento at nauwi ito sa ganitong resulta. Ako? Anong gagawin natin ngayon? Nandito na ang mga tao, hindi naman natin sila pwedeng paalisin, di ba? Faichen, hindi ko po sinasadya. Tumahimik ka. Relax lang. Napag-aralan ko na noon ang mga gusto ni President Xu, bakit hindi niyo ako hayaang sumubok. Ipaghanda siya ng isang set ng gamit sa tsaa. President Gu, makipag-usap ka muna kay President Xu. Susunod na ako agad. President Gu, huwag niyo namang isiping marami akong oras para maglaan ng isang buong araw sa pakikipag-upo lang sa inyo. Ang nangyari ngayong araw ay pagkakamali ng mga tauhan ko. Magbibigay ako ng paliwanag kay President Xu. Hahaha. Kahit ang simpleng pakikipag-ugnayan sa kliyente ay hindi nyo magawa ng maayos, paano ako magtitiwala na ibigay ang ganito kalaking proyekto sa inyo? Naglakbay pa si President Xu ng malayo para pumunta rito. Mas mabuti sigurong uminom muna kayo ng tsaa bago umalis. Uminom muna kayo ng tsaa bago umalis. Isang Northern Song Tea Tribute. Long Tuan Fengbing. Balita ko po ay mahilig kayong uminom ng tsaa, kaya ito ay espesyal na inihanda para sa inyo. Sakto. At nauuhaw ako. Iinom muna ako bago umalis. Pinakamainam ang tubig mula sa batis para sa tsaa, kaya ngayong araw ay espesyal na dinala ang tubig mula sa bundok Tiantay na tinatawag na Zen Spring. Talaga bang galing ito sa Zen Spring? Ito po ay espesyal na nakuha ni President Gu sa isang auction, ang napanalunang ginintuang gilingan mula sa dinastiyang Song. Habang ang tsaa ay giniling sa ginto at lumilipad ang bango, umaapaw ang bango sa mga tasang jade. Ang tsaa ang giniling gamit ito ay walang halong dumi o ibang lasa, pino, at talagang mabango. Magaling, magaling, hahaha. Ang pagbuhos ng tubig ay tila pagbuga ng pilak na dragon. Napakagaan at swabe ng bawat kilos. President Gu, hindi ko akalain na sa ilalim mo ay mayroon palang isang taong napaka-eksperto sa tsaa. Ha. Ang lasa ng tsaa ay nananatili. Ang bango nito ay parang tagsibol, tunay na mabangong mabango. Sa araw na ito, hindi na sayang ang pagpunta ko rito, hahaha. President Xu, aming inaamin na ngayong araw ay nagkaroon ng pagkukulang ang mga empleyado ng kumpanya. Sana po ay mapagbigyan ninyo kami. Bukas po, ihahanda namin ang panukala at pupunta kami sa inyong opisina. Wag na, wag na. Sa lugar ko, wala kaming ganito kagandang set ng tsaa. Babalik ako bukas. Hahaha. Welcome na welcome po kayo. Hahaha. Ang mga empleyado ng President Gu ay nagbibigay talaga sa akin ng halo-halong emosyon. President Xu, sa susunod niyong pagbisita, sisiguraduhin kong puro saya na lang ang mararamdaman niyo. Mabuti. Kayong mga hampas lupa, marami talaga kayong paraan para umakit ng lalaki. Jiang Meiling, baba na ang rango mo. Bakit? Hindi ba si Uncle Gu ang nangako sa lolo ko? Nagagawin akong director? Wala ka sa pwesto mo habang oras ng trabaho, nagpapagala-gala ka kung saan-saan, nakikialam sa gawain ng ibang departamento na nagiging sanhi ng paghinto ng trabaho nila. Dahil doon, nawawala ng kumpanya ng mahigit $1 milyong kada araw. Hindi lang iyon, ang tagal bago maaprobahan ang mga gastusin, kaya nawawalan na ng gana ang mga empleyado sa trabaho. Tatanungin kita, Direktorang Jiang, sa tingin mo ba ay karapat-dapat ka pa sa posisyong ito? Faichen, iyan din ba ang iniisip mo?
Ako ang tatanungin mo. Kung hindi dahil kay Grandpa Jiang, noon ka pa natanggal sa trabaho. Secretary Song, may kailangan pa ako sa iyo. Tara na. Song Chunian, isa kang hamak na babae. Anong karapatan mong magpasikat ng ganyan? Ano pa bang mga sorpresa mayroon si sister? Na hindi ko pa alam? Malalaman mo rin ang lahat balang araw. Sandali, wag mo muna akong kulitin. May tinatapos pa akong trabaho. Kanina ka pa nagtatrabaho, kaya simula ngayon, itigil mo muna iyan. Simula ngayon, huwag ka na magtrabaho. Anong gagawin ko kung hindi ako magtatrabaho? Dahil dapat tayong gumawa ng mga bagay na nakakapagpasaya. Masaya na ako sa pagtatrabaho. Ikaw talaga. Song Chunian, totoo ba yung sinasabi mo? Ako. Ate, nakauwi na ako sa bansa. Sabi ni Papa at Mama, gawan daw kita ng welcome party, kaya pinatawag nila ako sa iyo ng personal para imbitahan ka. Sige, pupunta ako bukas ng gabi. Anong klaseng tao ba siya? Kailangan ko pa ba talagang tumawag ng personal? Kailangan ko na po talagang mag-leave ngayon dahil nakauwi na ang kapatid ko. Kailangan kong pumunta sa kaniyang welcome party. Sige, sasama rin ako. President Gu, simpleng salo-salo lang ito ng pamilya namin. Wala kaming mamahaling pagkain na maibibigay sa inyo. Sawa na ako sa mga mamahaling putahe. Gusto ko namang sumubok ng mga ordinaryo lang. Halika rito, Jasen. Gusto mo ba ito? Wow! Kuya ate, ang bait nyo naman po sa akin. Lahat ng ito ay mga bagong game console. Mamaya sa aking welcome party, talagang dapat kitang pasalamatan ng maayos. Hindi na ako makakapunta sa party mamayang gabi. Bakit po? Nag-divorce na kami ni ate. Ano? Akala ko ba ayos lang kayo? Bakit kayo nag-divorce? Nagtaksil ang ate mo. Nakipagkita siya sa lalaking kasing edad mo lang. Song Chunian, paano niya nagawa iyon? Jiasen, kailangan mo akong tulungang kausapin ang ate mo? Pakiusapan mo siyang makipagbalikan sa akin at gagawin kitang vice-presidente sa kumpanya ko. Ano? Gagawin niyo akong vice-presidente? Kuya, ako na ang bahala rito. Sisiguraduhin kong maayos ang lahat. Kung ganoon ay inaasahan kita, Jiasen. Halika, tingnan mo pa ito. Bakit nahihiya ka pa sa akin? Song Chunian, habang buhay kang magiging akin, huwag mo nang tangkaing iwan ako. Maligayang pagdating po, President Gu. Ang Seaview VIP room sa taas ay nakahanda na para sa inyo po. Wag na, hapunan ito para sa pamilya ng misis ko. Kahit sa ordinaryong room na lang kami. Pero gamitin pa rin ang sarili kong set ng kubyertos. At maghanda rin ng isa para sa misis ko. Opo, sir. May sarili pang kubyertos. Ganoon ka ba kaarte sa linis? Gusto ko lang talagang gumamit ng ceramics. Alam naman niyon ni sis. Tara na. Ilang taon ding nanirahan sa ibang bansa si Jasen, siguradong marami na siyang karanasan. Siyempre naman, swerte rin si Brother Jayasen dahil nagkaroon siya ng mabait na kuya na nag-sponsor sa kanya para makapag-aral sa abroad. Pa, sa main seat na ito, hindi ba't dapat tayo ang maupo rito? Bakit hinahayaan nating bakante ito? May nakaupo na rito sa pangunahing upuan. Sino po? Samantalang ako naman ang bida sa araw na ito. Pasensya na po. Na-traffic po kami, kaya kami nahuli. Narito na si Nian. Ate, sino ba itong kasama mong gwapong lalaking ito? Ang bago mong ate na asawa. Ano? Ikalawang asawa na ba iyan ni Sister Chunian? Hala ka, pinakasalan mo si ate. Pero siguradong hindi ka pa nagbigay ng dote, no? Noong ako ay nagkuyaze, nagbigay ako ng $88,000. Kaya mo ba kahit $8,800 man lang? $8,800? Sa totoo lang ay wala akong mailalabas dahil wala akong dalang pera ngayon. Dahil ang lahat ng ari-arian ko ay nakay ate na. Anong ibig mong sabihin? Wala kang balak magbigay ng dote? Sa bagay, pangalawang kasal na ito ni ate, kaya normal lang na walang dote. Isang lalaking walang pera at walang kapangyarihan, ang tulad lang ni ate na isang mangmang na babae, ang papayag na magpakasal. Ayusin mo ang pananalita mo. Ayusin? Anong mali sa sinabi ko? Siguro naman ay itong kasama mong lalaki ay galing sa kung anong bar bilang isang upahang lalaki, kaya siya ang hindi maayos. Upahang lalaki? Baka mamaya niyan ay may kung ano siyang sakit. Xiaosen, huwag kang basta-basta magsalita.
Siya, sumakay kasi siya ng eroplano, nang matagal, kaya hindi pa siya nakaka-adjust sa oras. Sa ngayon, medyo magulo pa ang isip niya. Upo kayo dito, sige po. Ma, bakit ba kayo natatakot sa kanila? May tao ba riyan? Palayasin niyo ang lalaking ito? Baka mahawa pa kami ng kung anong maruming sakit. Tingnan ko lang kung sino ang magtatangkang humipo sa kanila. Masyado pang bata itong si Xiaosen. Huwag niyo na po siyang patulan. Dito po kayo maupo. Song Jiasen, anong ginagawa mo? Ito ay piging para sa pamilya ni Song family. Ako ang nag-iisang anak na lalaki ng Song family. Ang magiging pinuno sa hinaharap. Kahit ang upuang ito ay hindi ko magamit. Tapos siya, uupo dyan? Kayong mga taga-Song family? Talagang napaka-istrikto ng inyong mga panuntunan. Tama, dahil gusto mong pumasok sa pamilya ng bilang isang asawang nakikitira lang, tuturuan kita kung ano ang panuntunan ng Song family. Ikaw, dito ka na lang maupo at kumain. Pa, sinaktan niyo po ako. Humingi ka ng tawad sa bayaw mo? Ngayon na, dali. Hihingi ng tawad? Kung hindi dahil sa kanya, paano makikipaghiwalay ang kapatid ko sa bayaw ko? Ang pag-aaral ko sa ibang bansa ay dahil lahat sa suporta ng bayaw ko. Sabi pa ng bayaw ko, kapag nakipagbalikan ng ate ko sa kanya, bibigyan niya ako ng posisyon bilang vice-presidente. Sa totoo lang, balak ko pa sanang ayusin ka sa Longyu Group ng isang trabaho. Pero dahil gusto mong pumunta sa Zhong Ruije, sa maliit na kumpanyang malapit ng Malugi, edi pumunta ka. Longyu Group? Iyon ang pag-aari ng pinakamayamang si Gu Corporation, ang negosyo ng pamilya Gu. Akala mo ba sa isang sabi mo lang, ay mabibigyan mo na agad ako ng trabaho? Sino ka ba sa tingin mo? Ang presidente ba ng Gu Corporation na si Gu Feichen? Ako nga iyon. Talagang nasira na ang bait mo. Jiasen, tumahimik ka nga. Malaking gulo itong pinasok mo. Pa, bakit ba kayo natatakot sa kanya? Pasensya na po, kulang sa turo ang aming anak, kaya naging bastos siya sa inyo. Ngayon po ay ikaw na ang bahalang magdisiplina sa kanya para sa amin. Sister, bakit hindi ikaw ang magdisiplina sa kanya? Song Jiasen, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Humingi ka ng tawad sa bayaw mo. Song Chunyan, napakahangal mo. Ang lalaking ito, walang pera, walang karera. Anong binatbat niyan sa akin na si Kuya Ze? Talaga bang dahil sa kanya, ay aawayin mo ako? Nagkataon lang na ang lahat ng sinabi mo ay mayroon ako. President Gu, narito na po ang mga kagamitan sa pagkain na hiningi ninyo. President Gu? Siya. Anong President Gu ang sinasabi niyo? Ang taong nasa harapan ninyo ay ang President Gu ng Longyu Group. Kadalasan ay doon po siya sa restaurant, sa taas kumakain, pero dahil nasa kwarto siya, sa ikalawang palapag ngayon, kaya naman dinala namin ang espesyal na kagamitan ng presidente at ng kanyang may bahay. Hindi mo ito pwedeng hawakan dahil ang mga ito ay sinaunang klase ng mga kubyertos. Isang plato pa lang nito ay nagkakahalaga na ng mahigit $1,000,000. Iligpit nyo na ang lahat ng mga kubyertos. Ang pagkain na ito ay hindi na matutuloy. Jiasen, matagal ko nang sinasabi sa iyo na manahimik ka na lang, manahimik ka na. Hangal na bata, bilisan mo at magsorry ka sa bayaw mo, may oras pa, bilis, bilis. Hihingi ng tawad? Imposible. Song Chunyan, akala mo ba kung sino ka na dahil lang nakapag-asawa ka ng mayaman? Sa itsura mong iyan, maaga o huli, ay iiwan ka rin yan. Song Jiasen, iyan lang ba talaga ang tingin mo sa akin? Na ang tanging dapat kong pakasalan ay ang isang katulad ni Zhong Ruije? Hindi lang ako basta-basta misis ng pamilya Gu. Ako na ang may-ari ng buong pamilya Gu. Ikaw? May-ari? Song Chunyan, tigilan mo na ang pagyayabang. Kahit pa sabihin mo iyan ay hindi ako naniniwala. Babaeng pangalawang kasal na, mapalad na siya at nakapasok sa mayamang pamilya. Paano naman ibibigay sa kanya ng pamilya? Pamilya Gu ang lahat ng kapangyarihan. Tama ka. Wala namang pamilya ang papayag na ang isang babaeng galing sa hiwalayan ng mamahala. Kung ganoon ay tingnan nyo ito. Ano sa tingin nyo ito? Kasalanan ko at naging bastos ang aking pananalita na pagsalitaan ko ng masama ang pinuno ng pamilya Gu. Oo nga po, pasensya na. Napakabuti po ninyong tao. Sana po ay wag nyo na itong ipaghiganti. Ikaw talaga ang may hawak ng kapangyarihan? Tama ka. Ganun ka na lang ba kung magdesisyon na babae ang gagawin mong pinuno? Bakit? Bawal ba? Ate, mali ako ate. Huli na ang lahat. Akala ko dati, kapag pinadala kita sa ibang bansa, ay makakakuha ka ng mas mabuting edukasyon. Hindi ko akalain na ngayon ay lalo ka pang naging walang pakundangan at abusado.
Lumuhod ka. Masyado siyang naging sunod-sunuran sa inyo. Panay ang tawag niyo sa kanya na susunod na tagapagmana, gayong ang Song family natin ay isang normal na pamilya lang. Bakit? Akala niyo ba ay mayroon tayong trono na dapat ipamana? Tama po ang pangaral niyo ni Anyan. Tama. Song Jiasen, dahil nakatapos ka na at nakauwi rito, at mayroon ka na ring kakayahang tumayo sa sarili mong paa. Mula ngayon, ikaw na ang kikita para sa sarili mong gastos. Pa at ma, kapag tinulungan o sinuportahan niyo siya, ititigil ko ang pagpapadala ng pera sa inyo. Hayaan niyong siya ang bumuhay sa inyo. Ate, huwag naman. Patawad na ate. Sapat na iyan, Song Jiasen. Pag-isipan mong mabuti ang mga ginawa mo. Ang pagkaing ito, bahala na kung sinong kakain yan, pero kami, aalis na. Tara na. Ganito na si President Gu buong umaga, hindi kaya sinasapian na siya? Sabihin mo na kung anong gusto mong sabihin. President Gu, may maganda bang nangyari sa inyo kamakailan? Kahapon, tinawag ako ni sister na asawa sa harap ng maraming tao at pinotektahan pa ako. Si President Gu ay may mataas na posisyon dito sa bansa at sa abroad, kilala at makapangyarihan sa industriya. Unang kita pa lang ay bilyon-bilyong dolyar na, noong oras na yon ay hindi ko naman siya nakitang ganito ka-proud. Talaga namang si President Gu ay sunod-sunuran sa asawa. Yan talaga ay isang napakagandang balita. Magpadala ka ng mga tao sa Port City Auction, kunin mo ang antigong kwintas na Heart of the Rose, bibigyan ko siya ng sorpresa. Ayos lang po ba kayo? Ayos lang ako. Medyo nahihilo lang dahil sa mababang sugar level. Tutulungan ko na po kayo. Sakto at gusto ko ring gumalaw-galaw. Maupo na po muna kayo at magpahinga. Nabalitaan mo ba? Narinig kong nagpadala si President Gu ng mga tao sa Port City Auction para kunin ang kwintas. Ibibigay daw iyon sa mahal niya. Oo nga. Ang kwintas na iyon ay gawa ng mga maharlika sa Europa at sabi nila ay sa buong mundo ay iisa lamang iyon. Tingnan mo. Longyu Group CEO, binili sa napakataas na presyo ang antigong kwintas na Heart of the Rose para iregalo sa kanyang iniibig. Auntie, alam niyo po ba kung sino ang orihinal na may-ari ng vase na ito? Ito ba ang panganay na anak na si Pamilya Jiang? Si Jiang Meiling? Hindi sinabi ni Sir kung kanino galing ang vase na iyon. Gusto mo bang itanong ko para sa iyo? Gabi na pero pasimpleng nagpapakita pa rin ng sweetness. May isang tao pa siyang nalalaman. Sabihin mo na lang kaya ng diretso ang pangalan ni President Gu. Bakit ang sakit ng nararamdaman ko? Gusto ko na ba talaga siya? Sister, nandyan ka na pala. Buong umaga kang hindi pumunta sa opisina. Sino ba ang pinagkakaabalahan mo sa labas? Wala namang kahit na sino sa labas. Puro trabaho lang. Pumarito ako para sabihin sa iyo na ayoko na maging sekretarya ng presidente. Gusto mo na bang maging boss ngayon? Pwede naman siguro yun. Hindi. Noong nakaraan, kasi kung ano-ano ang iniisip ko tuwing nakikita siya, kailangan ko munang pakalmahin ang sarili ko. Sa teknikal na departamento ay may bakanting hepe. Wala pa rin silang nahahanap na tamang tao. At marami naman na secretary sa secretary department, sapat na iyon para sa'yo. Pero hindi sila ikaw. Sige na. Huwag ka nang makulit. Sige. Igagalang ko ang desisyon mo. Pero ate, bago ka umalis, pwede mo bang tapusin muna ang pag-aayos ng anniversary party ng kumpanya bago ka lumipat? Hindi ako kampante kapag sa iba ko ito ibinigay? Sige. Ate Meiling, ang taong mamumuno sa selebrasyon ay pinalitan na ni Song Chunia. Ano? Hindi ba lagi namang administrative department ang may hawak niyan? Utos mismo ito ni President Gu. Siguradong gumamit ng kung anong paraan iyang si Song Chunia. Song Chunyan, humanda ka sa akin. Ma'am, pasensya na po. Ito, hindi ko po sinasadyang mabasag yan. Huwag po kayong mag-alala, unahin po nating ayusin ang mga basag na piraso. Hindi ba ito ang selyo ko noong nag-volunteer ako sa mental hospital? Siya pala iyon.
Ma'am, nasaktan po kayo. Masakit ba, sister? Nakita ko na ang ilalim ng florera. Ikaw iyong batang lalaki noon, di ba? Iyong florerang sabay nating ginawa. Sister, naalala mo na ako. Maghintay ka lang saglit, sister. May kukunin lang akong regalo para sa iyo. Sister, naghintay ako ng napakatagal at sa wakas ay naalala mo na ako. Ito ang regalong inihanda ko para sa iyo. Dahil may sugat ang kamay mo, ako na ang hahawak nito. Sister, sa gaganaping annual party, maaari na ba nating i-anunsyo ang tunay mong pagkakakilanlan? Bakit mo ako hinintay ng ganoon katagal? Dahil noong unang beses kitang nakita, alam kong ikaw na talaga. Fai-chan, posible kaya na baka ginagawa mo lang akong iyong sandigan para sa emosyon? Hindi totoo yan. Bakit ka nagmamadaling itanggihan? Natatakot ka bang magalit ako? Hindi. Hindi naman ako magagalit. Kahit pag ginagawa mo lang akong sandigan, gusto pa rin naman kita. Sister, totoo ba ang sinasabi mo? Oo. Dahil ang gusto ko ay kung sino ka talaga. Kaya inaasahan ko rin na ang gusto mo ay ang mismong si Song Chunyan at hindi yung iniisip mong malumanay na si Sister. Sister, hindi ko na kailangan mag-isip nung ko pa alam kung anong talagang gusto ko. Huwag ka munang magmadaling sumagot. Iniisip ko, dapat mo muna itong pag-isipang mabuti bago ka magbigay ng sagot. Sister, isuot mo ang kwintas na ito sa gaganaping annual party at doon ko ibibigay ang aking sagot. Ate Meiling, sabi ko na nga ba, susuyuin ka talaga ni President Gu. Bumili pa siya ng espesyal ng ganito kamahal at ka-espesyal na sinaunang kwintas. Baka pati ang pagbaba ng pwesto mo ay dahil lang sa ayaw kanyang mapagod masyado. Tama po. Sa tingin ko si President Gu, sa pagpapalit ng mamamahala sa event, ay marahil gusto lang ni Ate Meiling na mapagana ang iyong trabaho. Sa dami ng mayayamang dalaga sa Hangcheng, wala man lang makabili ng Heart of the Rose na kwintas na ito. Ate Meiling, ang galing mong pumili ng lalaki. Ang kwintas niya, bakit kapareho nito, yung binigay ni Faiken sa akin? Hala, hindi ba't ito ang ating utusan na si Song Chunyan? Sadyang nanghiram pa siya ng damit para sa party. Pero kahit ganoon, ang mahirap ay mahirap pa rin. Kahit suot mo ang damit na iyan, hindi nito maitatago ang amoy ng iyong kahirapan. Marumi ba ang bibig mo kaya ganyan ang sinasabi mo? Anong sabi mo? Hayaan na, mukhang hindi mo rin naman mauunawaan. Okay lang na walang laman ang ulo mo. Ang mahalaga, wag itong maging inutil. Ikaw. Song Chunyan, ang bastos mo talaga. Hindi ko akalaing habang nagkakaedad ka, ay sumasama lalo ang ugali mo. Siyempre. Bakit? Gusto mo bang tularan kita na puro kalokohan ang sinasabi? Song Chunyan, huwag kang masyadong mayabang. Nakikita niyo ba ang suot ng aming Sister Meiling na kwintas sa kanyang leeg? Ito ang binili ni President Gu. Sa napakataas na halaga, ang isang sinaunang kwintas na tinatawag na Heart of the Rose. Ang paghanga ni President Gu kay Sister Meiling ay kitang-kita ng lahat. Mag-ingat ka dahil baka sabihin ni Sister Meiling ang lahat ng masamang ginawa mo kay President Gu. Yan talaga ang Heart of the Rose. Sinasabing ilang daang taon na itong hindi nakikita ng publiko. Hindi ko akalaing makikita ko ito rito sa party. Tama nga na pumunta ako ngayon. Mukhang si President Gu sa binibining ito ay talagang patay na patay. Mabuti na lang at ipinagawa ko agad itong kwintas gamit ang mga berdeng diamante. Ngayon ay sigurado nang magiging ganap ang pagiging girlfriend ko kay Fai-chen. Ang relasyon namin ni Faiken ay hindi lang masusukat ng isang kwintas na ito. Bebe, Jiang, ito na ba ang paraan mo para ipangalandakan ang iyong relasyon? Anong ibig mong sabihin? Ito ang President Gu. Parang hindi pa yata niya kinukumpirma ang relasyon niya sa iyo, Beb. Jiang, di ba? O baka naman nakikisabit lang po kayo, Beb, Jiang. Song Chunyan, huwag kang masyadong mayabang. Paano naging magkamukha ang Heart of the Rose? Posible kayang dalawa ang Heart of the Rose? Imposible yan.
Itong antigong kwintas na ito, ang Heart of the Rose, ay ginawa pa ng mga royal craftsmen mula sa medieval Europe. Lalo na ang hiyas sa gitna, ito ay napakabihira. Hinding-hindi magkakaroon ng dalawa nito, siguradong peke ang isa. Anong tinitingin-tingin nyo? Ang suot ko ay regalo sa akin ni Faichen. Paanong magiging peke ito? Song Chunyan, alam kong wala kang hiya, pero hindi ko akalaing sobra pala ang pagkawala ng hiya mo. Pati kwintas ay nakuha mong pekein at dinala mo pa talaga dito sa Christmas party ng kumpanya. Hindi mo lang pinapahiya ang departamento natin, sinisira mo rin ang imahe ng kumpanya natin. Kayong mga security, palabasin siya. Sa proyektong ito, ako ang namumuno. Tingnan ko lang kung sinong maglalakas loob na hawakan ako. Dahil ang lahat sa inyo ay hindi naniniwala. Sige, nandito rin ang jewelry expert na si Professor Wu sa Salusalo. Hayaan nating suriin niya ito. Bakit ko gagawin yon? Wala akong interes na aksayahin ang oras ko kasama ka. Oh, natatakot ka ba? Ate Meiling, dahil gusto ni Song Chunyan na ipahiya ang sarili niya hanggang sa huling hibla ng dignidad niya, ibigay na natin ang gusto niya. Kapag napatunayang peke ang kanya, ito namang sa akin ay natural na totoo. Sige, tingnan natin kung kailan ka susuko sa katotohanan. Nasaan ang Heart of the Rose? Hindi ko akalaing makikita at masusuri ko ang napakahalagang kayamanan na ito. Siya? Salamat sa paghawak nito para sa akin. Anong masasabi mo, Professor Wu? Peking kwintas to, di ba? Tunay ang kwintas na ito. Paano nangyari yon? Hindi ko akalaing ang anak ng pamilya Jiang ay siya pa ang magpaparatang para pagtakpan ng sarili. Matagal ko nang napansin ang babaeng iyon. Mukhang may masamang balak. Ate Meiling, di ba sinabi niyo na ang kwintas na ito ay bigay sa inyo ni President Gu? Posible kaya na ang kwintas na ito ay hindi talaga bigay ni President Gu? Imposible. Hindi bigay ni Faichen? Tiyak na nanlalabo na ang kanyang paningin at nagkamali siya ng tingin. Oo nga. Nasa 50 o 60 na ang tanda niya. Normal lang na magkamali siya. Napakawalang muwang. Alam niyo ba ang dahilan kung bakit ang puso ng rosas ay napakamahal? Kaya napakamahal ng puso ng rosas dahil ang hiyas ng kwintas na ito ay isang phosphophyllite. Ang mga produktong phosphophyllite na nasa merkado ay talagang napakaunti, napakababa ng tibay nito. Kaya naman kapag isinuot, ay madali itong masira. Karamihan sa mga nahuhukay na phosphophyllite ay itinatago lamang bilang mga mineral. Ang mga huwad na Rose of the Heart na nasa merkado ngayon ay gawa lamang sa mga ordinaryong berdeng diamante. Batay sa maraming taon ko na karanasan sa pagkilala ng hiyas, masasabi ko nang may pananagutan na ang kwintas mo ay gawa lamang sa ordinaryong berdeng diamante. Kalokohan. Siguradong pakana ito ni Song Chunyan? Si Song Chunyan, ang tagapamahala ng taunang pagtitipon na ito at ang matandang ito ay isa sa mga inanyayahan niya, siguradong umaarte lang silang dalawa. Alam naman ng lahat na ang Rose of the Heart na ito ay binili ng ating President Gu. At dahil walang kahit anong relasyon si Song Chunyan kay President Gu, hindi kailanman ibibigay ni President Gu ang kwintas na iyon kay Song Chunyan. Napakagulo nito. Sinasayang mo lang ang isang napakahalagang bagay. Ikaw na matandang lalaki ka, talagang pinaninindigan mo ang pag-arte mo, ha? Paalisin niyo silang dalawa dito. Bago pa dumating si Faichen, ayaw kong masira ang mood niya. Sige na, lumabas na kayo, bilis! Bitawan niyo ako, bitawan niyo ako, bitawan niyo ako. Tumigil kayo. Tumigil kayo. President Gu, sumasakit ang tiyan ng buntis dahil sa emosyon? Maayos na siya kung hindi na mabibigla pa.
Sino ang nagbigay sa inyo ng lakas ng loob para saktan siya? Pai Chen, dinala ni Song Chunyan ang Heart of Rose na peking replica lang sa party. Ginagawa ko lang ito para sa iyo upang maturuan siya ng leksyon. Ang ibig mo bang sabihin, peke ang kwintas na binili ko? Pai Chen, ano ba ang ibig mong sabihin? Ang Heart of Rose na ito ay binili ni President Gu at ibinigay kay Miss Song. Ano? Paano itong nangyari? Bakit naging ganito? Ate Meiling, hindi ba't ang Heart of Rose ay ibinigay sa inyo ni President Gu? Jiang Meiling, baliktad na ang kwento mo. President Gu, nasira po ang Heart of Rose. President Gu, lahat ng ito ay gawa ni Meiling. Siya lang po ang gumawa nito. Wala kaming kinalaman dito. Opo, totoo po. Anong gusto mong gawin? Kailangang bayaran ang halaga niyan. 10 bilyong dolyar ang halaga ng Heart of Rose. Paano iyan mababayaran? Pai Chen, 5 milyong dolyar lang ang pera ko ngayon. Pwede bang? Kung hindi ka magbabayad kay Chunyan ngayong araw, mula sa araw na ito, mawawala kayo sa Hangcheng. Pai Ken, sabay tayong lumaki mula noong bata pa at magkaibigan ng pamilya ni na Pamilya Jiang at Pamilya Gu. Hindi mo man lang ba iisipin ang ating pinagsamahan? Hindi ka naman pwedeng maging ganito kalupit. Bibi, Jiang, sisiihin mo ang iyong sarili dahil binangga mo ang maling tao. Dahil ba ito sa pangit at matandang babaeng ito? Laitin mo pa siya ng isa pang beses at pagbabayarin kita ng lubos. Bebe, Jiang, ang kuwintas na ito, paano mo babayaran? Pai Chen, pwede bang mangutang na muna? Ang utang na ito, dapat nang mabayaran ngayong araw. At para sa inyo, dahil tumulong kayo sa masamang gawain at sa masama ninyong pag-uugali, habang buhay na kayong blacklisted sa Longyu, hindi na kayo maaaring matanggap sa kahit anong trabaho. President Gu, nagkamali po ako. Luluhod po ako sa harap nyo. Parang awan nyo na po. Huwag nyo akong iban. Nagpahirap. Nagpahirap ako para makapasok sa Longyu Group. Hindi ko po kayang mawalan ng trabaho. President Gu, nakikiusap po ako. President Gu, patawarin niyo po kami. Hindi ko po dapat ginawa iyon. Sumunod lang po kami sa utos ni Jiang Mei. Dahil sa kaniya lahat ng ito, hinding-hindi na po mauulit. Sige na. Paalisin na lang sila. Kahit masama ang ugali nila, sumunod lang din naman sila sa utos ni Jiang Meiling. Huwag na natin silang masyadong parusahan. Sige, susundin kita. Para naman sa 10 bilyong dolyar na pambayad, ibigay na lang natin sa mga bata sa bundok bilang paghahanda na rin at swerte para sa baby sa sinapupunan ko. Sige. Ayusin na ang mga kailangan. Anong nangyayari? Bakit parang si President Gu ay sunod-sunuran kay Song Chunian? Dahil si Song Chunian ay ang asawa ni Gu Faiken. Sister, ang sagot na gusto mo, ibibigay ko na sa iyo ngayon. Hindi ang nasa isip ko na bersyon mo ang gusto ko, kundi ikaw mismo. Kahit pa noong 18 taong gulang ka na puno ng saya at sigla, o ang ikaw ngayon na matured at kalmado na, gustong gusto kita. Maaaring nagkataon lang ang muli nating pagkikita. Pero ang mahalin ka ay hinding-hindi kailanman magiging isang pagkakataon lang. Hindi ako umaasa sa kasal, kundi sa iyo lang. Sister, kontento ka ba sa sagot ko? Congrats sa matagumpay na pagiging regular ni President Gu. Ang tinatawag na annual party na ito ay isa lang palang sweet moment ni na President Gu at ng kaniyang asawa. Mukhang naging bahagi lang pala tayo ng palabas nila. Sister, ngayon ba ay handa mo na akong bigyan ng formal na titulo bilang asawa mo? Si Gu Faiken ay aking asawa at kahit medyo clingy siya, masanay na lang kayo sa kaniya.